Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Sabi ng mga taga-production, handang-handa na tayo at puno ng enerhiya. Hindi ko alam kung bakit, pero gano'n tayo. Kaya titingnan natin kung anong lalabas dito tulad ni Diego Bati mismo. Malamang mas marami pa sa hinaharap kaysa sa magagawa niya sa ibang lugar. Pagkatapos kung gusto niya, ipapaliwanag niya ito sa kanya. Nakakatawa ring makita kung paano nahahati ang mga tao. Tatalakayin natin ng iba't ibang bagay. Spoiler, hindi lang lindol sa Venezuela ang pag-uusapan natin, pati yung dulot ni Trump at totoong lindol. Na isa itong trahedya na siguradong hindi na kailangan ng mga tao sa bansa, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Pag-uusapan natin ang Cuba, pag-uusapan din natin syempre ang Peru dahil nagkaroon din doon ng isa pang political na lindol na iba naman, at pati na rin ang Colombia. Naging curious ako habang nanonood ako ng laro ng Colombia sa Mexico. Tinanong ko nga, yon ay Colombia, Mexico, Ecuador. Ecuador, Mexico. Napansin mo bang hindi sila nag-uusap? Kaya nilapitan ko si Diego Bati at tinanong, maari mo bang ipaliwanag ang pagtigil ng ugnayang diplomatiko? Maganda rin mapanood ang football. World Cup lang ang pinapanood ko, hindi yung regular na liga. May mga issue rin dito na konektado sa geopolitics, kaya nabanggit ko rin ngayon para akma sa tema. Nagnabas ako ng isang short tungkol sa matinding pakikialam ni Trump tungkol sa issue ng cartel, hindi. Nasa isang banda, siguro ayos na rin naman yon. Dahil pinalaro naman nila ang manlalaro at natalo pa rin sila ng 4-1. Wala na silang dahilan. Wala nang iba pa. Pero nagwala ang internet. Parang si Trump daw gusto magpataw ng sanksyon sa Belgium o kaya lusubin natin ang Belgium. Mga meme kung saan-saan at kung ano-ano pa. At yung mga manlalaro ng Belgium, medyo pinansin din nila. Kasi kung titingnan mo yung sayaw nila sa huli, ginaya nila yung sayaw ni Trump. Kahit sa football, may mga di inaasahang pangyayari. May live ako noon na tinawag kong geopolitika ng football. May mga team talagang nagkakapuotan, hindi lang dahil sa kasaysayan ng football, kundi pati sa mas malalim na dahilan. Saan mo gustong magsimula? Pero sisimulan ko sa Venezuela kasi nabanggit mo lang ngayon tungkol sa World Cup. Isa sa mga madalas naming sinasabi nitong mga araw na to ay ang totoong World Cup ay nagaganap sa Venezuela, kung saan ang mga rescue team mula sa mahigit 30 bansa ay dumating para subukang tumulong matapos ang lindol noong Hunyo 24. Kasama na rin ang mga kontrobersya sa tingin ko. Kasama na ang maraming kontrobersya. Sa totoo lang, magsisimula ako sa mga kontrobersya. Kanina sinabi ko sa'yo sa backstage na galit ako. Ngayon, susubukan ko rin kasama ang mga tagapakinig at mga nanonood na linawin ang sitwasyon. Kaya ang nagsasalita sa inyo ngayon ay hindi lang analyst, kundi tao ring may koneksyon at nakapunta na sa Venezuela. Nakarating na ako sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Caracas kung saan may gumuhong gusali at nanirahan ako noong 2018 sa Altamira, Chacao at Los Palos Grandes. Nasa La Guaira ako 2 taon na ang nakalipas. May narinig akong mamamahayag na nagsasabing La Guajira na rehiyon sa Colombia. Ang La Guaira ang lugar kung saan nangyari ang sakuna. Makikita natin hindi lang doon, pero makikita natin at makikita rin natin pati na rin ang kaunting heograpiya ng lugar. Kaya ngayong gabi, magsasalita sa inyo ang isang tao na, bukod pa rito, may bahagi ng pamilya na Venezuelo na matagal na akong nagtatrabaho tungkol sa Venezuela mula 2016-10 taon na. Kaya ngayong gabi, magsasalita ako sa inyo na may mismong kaalaman sa sitwasyon at masinsing detalye. Sulla questione. At bibigyan ko kayo ng mga ulat tungkol sa nangyayari at sa mga impormasyong pumapasok. Impormasyon mula mismo sa lugar at sa mga kasamahan, lalaki man o babae, sa bansa. Spoiler, ako sa Italia ay sumusulat ng column sa Fatto Quotidiano. 7 taon na ang blog na ito at perpekto rito. Pinapanatili ko ang blog na ito dahil malaya akong magsulat ng anumang gusto ko. Tungkol sa Latin America, naglalatala ako ng halos lingguhang artikulo. Basahin ninyo ang mga komento sa mga sinusulat ko at makikita ninyong hindi ako sumusunod sa linya ng Fatto Quotidiano. Ngayon, nagbibirohan at nagtatawanan kami ni Mirko. Sa huli kong artikulo tungkol sa Venezuela, nabanggit ko yon ng pahapyaw at ikukwento ko sa inyo ng mas detalyado. Ngayon, syempre, inokusahan akong lihim na ahente ni Trump binabayaran ng CIA.
Ikaw ay may sala ka dahil malapit ka sa parabellum. Tama, tapos may isang napakagandang komento na nagsabing, pero tingnan nyo, ang may akda ng artikulo ay nasa orbitang parabellum, kaya nasabi na natin ang lahat. Hindi, pero sinasabi ko sa inyo mga kasamahan mula sa PAESE, kasi sa internasyonal na antas, kung iiwan natin ng kaunti, pahintulutan nyo ako sa linyang ito, ang maliit na Italia na sa usaping pamamahayag ay medyo nakasentro sa sarili sa internasyonal na antas. Nagsusulat ako at naglalatala sa El Pais, kaya mga kasamahan sa El Pais, mga kasamahan mula sa El Pais. Gumagawa sila ng mga serbisyo, mga ulat na talagang magaganda. Mula sa pananaw ng pamamahayag, sa kahulugan ng salitang iyon, hindi. Nadidiskubre nila ang mga bagay na, syempre, ang rehimen na ngayon ay pinamumunuan ng presidente ng Inter, presidentesa ng Inter, Imdelcy Rodriguez ay sinusubukang itago. Kaya bakit ako galit? Dahil nakikita ko kung paano tinatalakay ang issue mula sa pananaw ng pamamahayag at nakikita kong kakaunti lang ang ipinapadala sa Venezuela. Pasensya na napansin ko na simula ng World Cup at iba pa, dito nagsimula ang kwento. O pagkatapos ng una, 2 o 3. Wala, halos wala. Kahit na nagpadala ang Italia ng isang rescue team, kaya palakpakan natin ang Italia dahil nandun sila. Pero, ibig kong sabihin, nakikita ko ang mga ulat at pumunta tayo para bumisita. Ang mga tao sa Venezuela, kahit sobrang hirap at walang-wala, nais pa rin nilang magbahagi sa atin. Nawala na sa kanila ang lahat pero masaya pa rin ang mga bata. May isang paternalistikong naratibo ng pamamahayag na walang laman na nag-aanalisa na hindi nagbibigay ng kahit anong uri ng kritisismo, kahit anong uri ng bahala na. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mga totoong nakakagalit na bagay, hindi natin gagawin yon. Ipinapangako ko na, pagkatapos nating talakayin ang Venezuela sa unang bahagi, magagalit din kayo? Sige, simulan na natin kung gusto mo, Mirko. At syempre, una sa lahat, nasabi at patuloy nilang sinasabi ito sa inyo. Hindi inasahan at napaghandaan ang nangyari sa Venezuela magkasunod na lindol. 7-2 tapos 7-5. Halos 40 segundo lang ang pagitan. Pwede kong sabihin na ignorante ako sa usaping ito. Kahit na ignorante talaga ako. Alam ko na ang mga bahay doon ay hindi talaga matibay ang pagkakagawa at medyo alam na ng lahat yon. At ignorante talaga ako sa usaping ito. Kahit ignorante ako, alam ko namang hindi maayos ang pagkakagawa ng mga bahay doon. At alam na rin ng lahat yon. Hindi lang ito lugar na madalas lumindol, kundi halos bawat 5,000 at 60 taon ay may lindol dito. Kaya, sa madaling salita, trahedya itong hindi inaasahan at ikinagulat ng lahat. Hindi. Sa totoo lang, ang magkasunod na lindol na nangyari ay isang napakabihirang kaganapan. Hindi ito madalas mangyari, sabihin na natin. Hindi ako eksperto sa bagay na ito, pero eksperto ako sa kasaysayan ng Venezuela kamakailan at hindi ko masasabi na nagkaroon ng iba pang lindol. Paano kung bumalik ako sandali? Sa unang slide sa kanan, makikita ninyo ang pangungusap na nasa gitna ng lungsod ng Caracas. Sinabi ni Simon Bolivar noong 1812 siya ang dakilang libertador ng mga Amerika, isang Venezuelano mula sa Caracas at Mantuano. Ang mga Mantuano ay yung mga Kriolyo at mga anak ng mga Kastila na ipinanganak sa Amerika na may maraming ari-arian at maraming kayamanan. Nagkaroon ng napakalakas na lindol noong 1812. At si Simon Bolivar sa harap ng panghihina ng loob ng mga tao sa Venezuela na sinusubukang bumangon at mag-alsa laban sa Imperyong Kastila. Sinabi niya ang tanyag na katagang ito, kung ang kalikasan ay tumutol, lalabanan din natin ang kalikasan at magwawagi tayo. Tungkol din sa kanya ang usapan, lalo na sa nakakatakot na lindol noong 1812 na sumira sa Caracas. Noong panahon pa ni Simon Bolivar, alam na natin na madalas yanigin ng lindol ang lugar. Kung magpapatuloy pa tayo, makikita natin na ang lugar na tinamaan ng 1 o 2 lindol ay mismo nasa ibabaw ng isang fault line na yon, yung lugar na nakikita mo sa kaliwa kung saan naroon ang Katia Lamar at kung saan may iba pang mga pook pasyalan. Kailangan ninyong isipin na ito ay isang lugar na puro baybayin, kaya isipin ninyo ang mga napakataas na gusali na nakaharap sa dalampasigan. Siyempre, malinaw at magandang dagat ng Caribbean ang nasa likod ng lugar na ito. May isa pang larawan na makikita natin mamaya ng mas malinaw. Sa likod ng lugar na ito ay may bundok na tinatawag na Monte Avila. Okay? Ito ay isang bundok na naghihiwalay sa Caribbean at Caracas. Sa likod ng bundok na yon, matatagpuan ang kabisera, ang Caracas.
At doon makikita nyo ring nakaturo ang isa pang mahalagang lugar na tinatawag na Maiquetía, kung saan matatagpuan ang opisyal na paliparan ng kabisera. Caracas na siyang paliparan na nasira dahil sa lindol at kaya hindi na magamit. Dahil dito, ang paliparan na mas madalas gamitin ay ang nasa Valencia na matatagpuan sa Valencia, syempre sa Venezuela, at 2 oras ang layo mula sa kabiserang Caracas. Ngayon, ito ay para bigyan kayo ng kaunting impormasyon. Dito, naglagay din ako ng ilang mga pagtatansya dahil alam ko na ang mga taong sumusubaybay sa channel na ito, pati na rin ikaw Mirko, ay mga taong mahilig sa mga numero at gusto ninyong maging eksakto sa mga bagay. Kaya, ang tanggapan ng nagkakaisang mga bansa para sa pag-iwas sa mga sakuna ay gumawa ng pagtatantya kung ano ang epekto sa pisikal, ekonomiko at estruktural na antas ng lindol. Direktang pisikal na pagkalugi na umabot sa 37 bilyong dolyar kung saan 24 na bilyon ay kaugnay sa mga gusali at 13 bilyon naman sa mga infrastrukturang dati nang nakakatakot ang kalagayan. At dahil sa ang kakulangan sa pagpapanatili at kakaunting interbensyon na nangyari sa nakaraang 20 taon. May ilan namang nagsasabing dulot ito ng digmaang pang-ekonomiya ng Estados Unidos na inaalis ang pananagutan ng rehimeng Venezuela. Isipin ninyo, ang mga numerong ito ay 4% ng gross domestic product ng Venezuela. Pasensya na, sinasabi ko ito sa Espanyol ng Venezuela. At kailangan talaga, Isang tinatayang panahon ng pagbawi para sa ekonomiya ng Venezuela sa ngayon para magawang punan ang butas na ito, okay ng 180 taon. Ayon sa mga numerong ito na galing sa UN, hindi ito galing sa isang may kinikilingang pinagmulan o opisina sa New York. Hindi, galing ito sa ahensya ng United Nations para sa pag-iwas sa mga sakuna. Dito makikita niyo sa kanan kung paano naiwan ang ilang lugar mga gusali sa Espanya na may 15, 20 palapag na bumagsak na parang domino, isang palapag sa ibabaw ng isa pa. Isipin ninyo ang trahedyang pantao kasi titinan natin ang epekto ng lindol na ganito sa mga tao at yan ang dapat talagang magpagalit sa atin. Sa ngayon, pinag-uusapan na mahigit 3,300 ang namatay at ang rehimen ni Delcy Rodriguez ay ayaw pag-usapan ang bilang ng mga nawawala. Dito, kailangan nating magbigay linaw. Walang lohika rito. Dahil doon nabasa ko na talaga ang kung ano-ano, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000. Pinag-uusapan natin ang ganitong halaga, hindi eksakto ang numero 2. Wala kang maintindihan. Pinag-uusapan ang 50,000 nawawala, pero sino ang nagbanggit nito? Ang WHO kasi sa Venezuela, ang rehimen ay napatupad ng halos 15 taon ng sistema ng hindi malinaw na estadistika at hindi nagbibigay ng datos. Hindi nila ibinibigay ang datos. Ayaw ba nilang ibigay? O wala talaga silang gamit para kalkulahin ang mga datos na ito sa aktual na sitwasyon? Sa katunayan, kapag nagbibigay sila ng datos, palading nakakagulat ang mga ito na hindi tumutugma sa realidad. Ang mga namatay na naitala hanggang sa ngayon ay 3,300. Sa bilang ng mga namatay, medyo sigurado tayo dahil nandoon din ang Red Cross sa aktual na lugar na kumikilos kasama ang mga istruktura ng rehimeng Venezuela. Pero ang datos tungkol sa mga nawawala ay alam natin mula sa kalkulasyon ng WHO na umaabot sa humigit kumulang 50,000 na nawawala at sa kasama ang palad, ito ay isang napakaposibleng bilang. Dahil ang mga gusaling ito na gumuho ay mga gusaling tinitirhan. Bukod pa rito, yon ay isang araw ng pista, isang araw ng bakasyon. Dahil yon ang araw ni San Juan, ni San Giovanni, na isang mahalagang okasyon sa Venezuela, lalo na sa bahagi ng baybayin. Kaya ito ay isang pista na pinaghalo ang mga reliyon at ng mga taong Aprikano at na yon ay mga Afro-descendant na dinala mula sa Afrika na nakagapos at sila ang lumika ng ganitong uri ng pinaghalong tradisyon. Dahil kapistahan ni San Juan at may mga tambol, pista ang araw na yon. Punong-puno ang kalsada at nagdiriwang ang mga tao sa bahay at baybayin. Kaya mas malaki ang pinsala. Dahil dito marami ring turista. Pinag-uusapan na rin ang tungkol sa 20,000 na mga lumikas na kailangang suportahan ng OCHA. Para sa hindi nakakaalam, isa akong internasyonal na manggagawang makataw at matagal na akong nagtatrabaho sa mga emerhensya. Kaya bibigyan ko kayo ng 3 impormasyon para sa mga di pa nakakaranas magtrabaho sa emerhensya, mahalagang malaman na may 3 aspeto sa trabaho rito. R. Rescue, Relief, Recovery, kaya Rescue. Lalo na sa unang 72 oras para subukang iligtas ang mga taong naipit o natabunan.
Sa gitna ng pagguho ng lupa at lindol na nagdudulot ng panganib sa buhay, maaring humaba ang mga sandaling iyon. Sa Venezuela, may mga taong nailigtas na buhay mula sa guho matapos ang 10 araw, matapos ang 11 araw. Pero sa totoo lang, ang mga unang team ng tagapagligtas sa ilalim ng mga guho ay nagsisimula ng umatras mula sa Venezuela. Pagkatapos ay may ikalawang yugto, ang tinatawag na relief, ang yugto ng pagbigay ginawa kung saan kailangang magtrabaho para mabigyan ng matitirhan ang 20,000 katao. Kailangan gamutin ang mga sugatan at kailangang simulan ito sa estilong Italyano. Ano ba yung container? Sa estilong Italyano, parang mga container na may broad na nagkatrabaho. Oh. Tingin ko hindi rin nila makukuha yon, Mirko. Malaking pag-unlad na para sa Venezuela ang estilong Italyano sa ganitong sitwasyon. Muling pagtatayo ang susunod na yugto, ngunit palaging nahuhuli ito bilang ikatlong yugto. At dito, ang nakikita ninyo ay, at naniniwala akong naging napakalinaw nito matapos ang mga nangyari, ang pinakamalaking reserbang yaman ng Venezuela ay hindi ang langis, kundi ang mga tao nito. Mula sa simula, kahit hindi pa alam ang nangyari, ang mga nakakita ng gumuhong gusali ay agad naghukay gamit ang mga hubad nilang kamay para mailigtas ang mga tao sa guho. Wala pa ring hukbong sandatahan at patuloy tayong naghihintay na magpakita sila bago tayo mag-usap. Makikita rito ang isang imaheng gawa ng isang artistang Venezuelano na pinamagatang ang bayan ang nagliligtas sa bayan, ang tao ang nagliligtas sa tao. At makikita sa larawan, halimbawa sa ibabang kaliwa, ay isang santong Venezuelano na si Don Gregorio Hernandez na isang doktor at isang aso. Hindi ko alam kung nakikita ninyo, ang asong ito ay tinatawag na tsunami. At siya ay nagsagawa ng 12-12 na mga operasyon ng pagsagip at ng paghahanap ng mga tao sa ilalim ng guho sa mga unang oras sa mga unang araw ng lindol na yon. Ang tao nakikita ninyo sa itaas na kanan ay tinatawag na El Topo. Siya ay isang tao na mag-isa. Sa unang 4 na araw ay nakapagligtas ng 60 katao mula sa mga guho. Mag-isa, marahil kasama ang ibang tao pero walang tulong mula sa mga opisyal, militar o kahit sino paman. Inaresto siya ng 2 araw at sa pilitang pinawala ng mga otoridad. Ng mga otoridad ng Venezuela, dahil sa harap ng mga kamera, ay nagsimula siyang magreklamo na wala ang mga militar sa kalsada, na walang interbensyon mula sa estado, na lubos na wala ang gobyerno, kaya siya ay inaresto. Tulad ng nakikita ninyo sa larawan sa ibaba ni El Topo, makikita ninyo na ang mga tao, sa lahat ng mga larawang ipinakita ko sa inyo, at tingnan ninyo, hindi ko talaga hinanap ang mga ito ng sadya. Lahat ng larawang ipinakita ko kanina, kung kaya ninyo, balikan ninyo sandali, Mirko, at tingnan ang larawan sa ibaba kanan. Makikita ninyo ang 2 larawan sa kaliwa, at kung titingnan pa natin ang mga nauna, wala kayong makikitang sundalo, wala kayong makikitang pulis. Puro mga tao lang na may pansamantalang helmet, may mga jacket, mga taong galing sa ibang bansa na gumagawa ng mga operasyon ng pagsagip. Ang El Salvador ang isa sa mga nauna, dumating din ang mga rescue team mula sa Mexico na alam niya namang isang bansa na mataas ang antas ng lindol, kaya napaka-eksperto nila. Pero wala talagang presensya ng mga sundalo. Sige, magpapatuloy tayo ngayon. Mirko, dito ilalagay ko ang ilan sa mga team na dumating. Dumating na sila. At ang Espanya, syempre, ang Espanya ang unang bansa mula sa labas ng Amerika, labas ng kontinente ng Amerika na dumating. Dahil sa cultural at historical na koneksyon ng Espanya at Venezuela, pati Italia, El Salvador, Qatar, Bolivia at mga rescue team na dumating. At dito natin sinasabi, tama lang, ito ang pangunahing balita ngayong gabi mula sa halos lahat ng mga bansa. Kaya napakalaki ng naging tugon. Napansin ko ang hindi pagkakaunawaan sa grupong Amerikano. Ayaw pa nilang ipakita. Mga hindi pagkakaunawaan, darating tayo dyan. Mga hindi pagkakaunawaan sa grupong Amerikano. Ito na yata ang pinakakahangahan ng kalokohan sa mundo. Ibig kong sabihin, sinasabi ko siya, pero sinasabi niya na Isa sa mga bagay, Mirko, na parang nakatago, pero alam ng may alam sa sitwasyon kung bakit may hindi pagkakaunawaan. Kung iisipin, ang La Guaira, sinasabi nilang La Guaira. Kung iisipin natin ang La Guaira, iniisip natin ang isang lugar. Inuulit ko na sobrang dinarayo ng mga turista kung saan malaki ang ininvest ng gobyerno. Ito ay isang lugar malapit sa pangunahing paliparan. Siyempre, pinag-uusapan natin dito ang isang gobyerno, isang rehimen na sangkot sa maraming iligal na gawain kung saan kasali ang militar at ang mga kapulisan. Isa sa mga pangunahing lugar ng imbakan ng lahat ng mga ilegal na kalakalan na hawak ng militar at ng mga kapulisan ay ang La Guaira. Kaya, pagkarang mangyari ang lindol,
Ang unang problema, sabihin na natin, para sa mga namamahala sa mga ilegal na operasyong ito ay tiyaking ligtas ang mga lugar, mga safe house at mga ligtas na espasyong pinag-iimbakan, pati ang lahat ng kaugnay sa mga operasyong ito. Sa katunayan, makikita mo sa isang punto na may mga truck na lumilitaw sa La Guaira na nagdadala ng mga vault, mga locker na may mga digital na kandado gamit ang kamay. Makikita mong may mga crane na nagdadala ng container na parang vault pero walang personal na sasakyan. Walang mabibigat na sasakyan o militar na tumutulong sa mga sibilyan para iligtas ang mga tao sa guho. Kaya surreal talaga ang mga sitwasyong ito, Mirko. Agad na isinara ang La Guaira ni Diosdado Caveglio na makikita ninyo sa kanang bahagi ng larawan. Nasa kaliwa si Denzi Rodriguez at sa kanan si Diosdado Caveglio, ang ministro ng Panloob. May patong ang ulo niya mula sa US, kaya tandaan, pagkatapos ni Maduro, siya naman ang gustong hulihin ng US. At sa harap ng kawalan ng aksyon ng militar ng mga puwersa ng kaayusan ng publiko ng Venezuela, ang mga tao mula sa Caracas at mga di gaanong apektadong lugar ay nagsimula ng humanitarian corridor gamit ang motorsiklo gaya sa gitnang larawan at nagdadala na sila ng tubig, pagkain, maskara, helmet, lahat ng kaya nilang dalhin sa highway na ito na nag-uugnay sa Caracas at La Guaira. At pagkatapos ng wala pang isang araw, halos agad na minilitarisa ang La Guaira, isinara ito ng militar. Hindi pinapadaan ang mga tao, pinaparehistro muna ang mga volunteer bago makadaan at sinasabi nilang para ito mapayagan ang rescue team na makakilos. Karamihan sa rescue team ay wala pa at hindi rin nagtatrabaho ang mga sundalo, kaya hindi malinaw kung sino-sinong rescue team ang tinutukoy. Iniisip nga na isinara ang Guaira para bigyang daan ang pagkuha, inuulit ko, ng lahat ng mga bagay na mahalaga at prioridad para kay Diosdado Caveglio na alam natin siya ang nagpapakilos sa mga kolektibos, ibig sabihin, ang mga paramilitar na sumasakop sa mga kalsada ng Venezuela. Bakit mahalaga ito? Sa mga protesta mula noong 2014, palagi nating nakikita ang mga sundalo na nagbabantay sa kalsada na may mabibigat na sasakyan at iba't ibang armas. At nakikita nating lumilitaw sa bawat sulok ang mga puwersa ng pulisya, SEBIN, Bolivarianong Pambansang Gwardiya, lahat-lahat. Nagkaroon ng lindol, wala tayong nakitang uniforme. Nanatili ang mga sundalo sa kanilang mga kampo. At bakit? Dahil may intindihan naman yon. Ang unang tanong ni Delcy Rodriguez ay, ano ang gagawin natin? Ang pinakamalaking panganib dito ay ang kudeta. Sa katunayan, si Delcy Rodriguez ay lumabas sa mga kalsada makalipas ang lindol at sa wikang Espanyol, siya ay binastos. Mga sigawan, hiyawan, pinalaya siya dahil ayab na ayaw talaga nila sa kanya. Ayaw talaga nila siyang makita. At dumating tayo, sandali akong titigil para sa mga tanong at maintindihan, dumating tayo sa... Tingnan muna natin kung dito o mas unahan pa. Sige. Una, meron oo, itong larawan na ito na nakakakilabot. Pumunta rin tayo sa larawang iyon. Isipin ninyo, ang ilang sundalo o ang ilang Bolivarianong Pambansang Gwardiya na nakita sa lugar ay nakita ring nagnanakaw sa mga bahay. Itong specimen na nakikita ninyo dito sa kaliwa ay nahuli habang sinusuri niya ang mga guho, naghahanap at yun nga, nakahanap siya ng dolyar. Isang safety deposit box ng isang bahay na may mga dolyar ang nabuksan. Nahuli siya ng mga kapitbahay habang sinusubukan niyang kunin ang mga dolyar, na videohan siya at pagkatapos ay gumawa ng palabas ang mga pulis ng Venezuela na sinabing inaresto siya na sinuspinde siya sa serbisyo. Pero maraming video na nagpapakitang armado ang Bolivarian National Guard at mga sundalo roon at wala silang mga pala kaya hindi sila tumutulong. Isa na namang sikat na video ngayon sa Venezuela. Isang sibilyang Venezuelano na may maskara ang ilang araw nang tumutulong maglabas ng tao sa guho at sumisigaw sa mga sundalo. Ano bang ginagawa ninyo rito na may sandata ng digmaan? Nasaan ang mga pala at maskara? Bakit hindi kayo naghuhukay? At syempre, ang mga taong ito mag-ingat, parang madali lang sabihin pero napakalaki ng panganib nila. Dito makikita ninyo ang isa pang larawan ng isang sundalo, nakakakuha lang ng isang bagay mula sa isang bahay, hindi ba? Kaya naman, may matinding kawalang kasiyahan.
Ang kawalang kasihang ito ay ipinahayag susunod na slide kay Delcy Rodriguez sa unang press conference na kinailangan niyang gawin sa harap ng internasyonal na media at hindi sa mga mamamahayag ng rehimen. Dahil dati ang mga naruroon sa press conference ni Delcy Rodriguez ay ang media ng Telesur, ang bayarang media ng rehimen sa Venezuela, ang media ng Russia at ng China. Wala nang iba. Sa press conference, naroon ang mga kasamahan mula sa bansa at mamamahayag ng Telemundo. Makikita niyo rito ang babaeng propesyonal na may mahabang buhok, kasamaan mula sa bansa at isa pang mamamahayag na mula sa Telemundo. Na nagsisimula magsalita kay Delcy Rodriguez, magtanong sa kanya ng mga tanong na ganito. Pero bakit hindi nakita ang mga sundalo? At bakit sa unang 72 oras ay walang naging aksyon mula sa gobyerno? Walang ginawang plano at kaya nagsimula silang magtanong ng sunod-sunod. Ang sagot ni Delcy Rodriguez ay, kayo ay mga walang hiya at gumawa kayo ng isang operasyong pang-media para siraan ang aksyon ng gobyerno ng Venezuela. Walang konkretong sagot, walang datos, hindi namin pinagana ang planong ito. Sinabi lang niya, tinawagan ko agad si Trump para humingi ng mga drone na pwedeng lumipad sa ibabaw ng lugar para malaman kung ano ang nangyari at para humingi ng tulong. Yun lang ang sinabi niya. Walang kahit anong plano ang inilatag, kaya naiintindihan ninyo na ako, sasabihin ko sa Pranses, galit na galit ako. At dahil talaga namang may mga taong kilala ko, mga kaibigan ng mga kakilala ko na namatay sa ilalim ng mga gusaling iyon. At kaya, ibig sabihin, hindi pwede. Magpaligoy-ligoy tungkol sa nangyari. May napakalinaw na pananagutan ang rehimeng Venezuela. Sandali akong hihinto at hihinga. Saka natin pakinggan ang tanong at komento. Ang tanong ko, itong sitwasyon ba na ito ay ngayon lang nangyari? O ganito na rin noon kapag may nangyaring trahedya? O usapin lang ba ito ng pananaw? Siguraduhin ba muna natin ang kaligtasan? Ang gobyerno, sa halip na unahin ang pagkuha sa mga tao, dahil itong kwento tungkol sa mga lugar kung saan kinukuha ang mga gamit at iba pa, nagpapakita na iba ang inuuna nila. Bakit may sundalong may baril doon kung hindi naman tutulong o maghukay? Hindi siya nakakatulong. Sabi nila, andun lang daw ang mga sundalo na may baril para pigilan ang pagnanakaw. Sila mismo ang gumagawa ng pagnanakaw. Ibig sabihin, sila ang nagnanakaw habang ang mga tao ay naglalabas ng mga sugatan mula sa sasakyan. Pasensya na Diego, pero kailangan ko rin mag-devil's advocate. Hindi yata tama na 1 o 2 kaso lang ang maging basehan para sa 20,000 sundalo. Hindi naman, pero sa Espanyol, tinatawag itong llamativo o kapansin-pansin. Totoo, sa gitna ng kaguluhan, kung makakita ka ng kahit isang sundalo, Kapansin-pansin na wala kang makikitang sundalo na may pala, wala kang makikitang mabibigat na sasakyan, at walang ipinatupad na anumang plano ng kontrol. At tandaan, ang mga video lang na kumakalat ay galing sa internasyonal na media na nandoon agad pagkatapos ng pangyayari. Nagnanakaw ang mga sundalo, naglalagay ng checkpoint para hindi makadaan ang mga tao at lumalabas sa lansangan na may mga metralyadora. Mga kaibigan, ito po yon. Salamat. Itong mga video na ipinakita sa iba't ibang network, sa iba't ibang channel, iba't ibang video, hindi lang isa. Kaya malinaw na makikita na nagkulang ng koordinadong tugon mula sa sentral na pamahalaan. At tungkol sa tanong na ito, naghanda talaga ako ng iba pang mga slide na sasagot dito sa tanong na ito. At ang usapan dito ay, naalala nyo ba na sinabi mismo ni Maduro ilang araw bago ang operasyon? Ang ganap na resolusyon noong 3 ng Enero, halina't kunin nyo kami, handa na kami. Ipinapakita nila ang napakaraming tao na nagsasanay gamit ang mga armas, ang hukbo na nagmomobilisa ng mga sasakyan, lahat ng iyan. At pagkatapos ay nalaman na noong isinagawa ng Estados Unidos ang operasyon, halos walang naging paglaban, parang mantikiya lang nilang nabutas ang depensa, kaya pala palabas lang ang lahat. Ayan, ganito ang populismo, palabas lang lahat. Saryan ng malalaking palabas. sangkatutak ng mga video, lahat armado, lahat handa, ATBP. At pagkatapos, halos walang naging oposisyon. Sa katunayan, karamihan sa mga namatay ay mga gwardyang Cuban.
Oo, may mga namatay na wala naman daw doon na hanggang sa araw bago nito ay itinatanggi pa na may presensya ng mga sundalong Cuban sa Venezuela lalo na sa loob ng depensa ng Panggulo. Tapos sa isang punto, hindi alam kung paano nang dumating ang mga Amerikano para gawin ang operasyon. Ang operasyong ganap na resolusyon, namatay ang 32 Cuban, hindi maintindihan kung paano o kung bakit may 32 Cuban doon. Dayon pa man, bumalik tayo sa tanong na ibinigay ngayon na napakaangkop. Dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa prosesong politikal o sa Chavismo, pakiusap, hindi ako papasok doon. Papasok ako sa mga datos, sa mga elemento, pagkatapos kayo na ang mag-iisip, kayo na ang mag-aanalisa para sa sarili ninyo tungkol sa elementong ito. Kaya, si Chavez, bago siya namatay, noong 2012, 2011 o 2012 ay inilunsad niya ang malaking misyong pabahay. Ang Chavismo ay binubuo ng mga misyong tulad ng pagpapalaganap ng kaalaman sa pagbasa at pagsulat at pabahay. Ang misyong pabahay ay ang pamimigay ng mga bahay sa mga taong namuhay noon sa hindi karapat-dapat na mga kondisyon. Masasabi kong ito ay isang bagay na talagang dapat ipagdiwang, isang bagay na dapat gawin ng lahat ng gobyerno dahil ang karapatan sa bahay, sa disenteng bahay, naniniwala kong ito ay isang karapatan. At kaya't matinding ipinaglaban ni Chavez ang bahaging ito ng Rebolusyong Bolivarian. Kaya siya ay namigay ng iba't ibang apartment, hindi ito mga bahay, sa loob ng mga gusaling makikita ninyo dito sa ibaba sa kanan at sa tinatawag na La Gran Misión Vivienda. Pansinin ninyo, ang namamahala sa mga kontrata ng Gran Misión Vivienda ay isang lalaki na ang pangalan ay Alex Saab. Isulat ito sa maliit na papel sa kanan o kaliwa, tapos pag-uusapan pa natin si Alex Saab. Ngayon, ano na ang nangyayari? Na itong mga bahay, itong mga gusali na lahat ay bumagsak, okay? Ngayon makikita natin kung paano sila itinayo. Polypolystyrene o espansang bula na tinakpan ng semento. Ang mga haligi na walang bakal sa loob sa isang lugar na alam namang may lindol. Sa kanang bahagi, ang Paraan ng pagtatayo sa Mariupol, halos ganun din based sa nakita ko. isang bagay na nakakatakot. Lahat ng tumutulo, lalo na sa bintana, pwede mong ipasok ang daliri mo mula isang gilid hanggang kabila. Kapag nagmamadali ka, may nakawan at korupsyon. May nakawan at korupsyon, sigurado ako doon. Hindi ko alam kung may pagmamadali, pero malinaw na may intensyon sa kanang bahagi, hindi lang basta kasalanan. Kasi ang Japan na talaga namang may alam pagdating sa lindol. Kakagaling ko lang sa Japan at mapapansin mo na ang lipunan nila ay talagang alerto pagdating sa usaping seismic. Ayan, sa pagitan ng 2002 at 2005. Ang ahensya ng kooperasyon ng Hapon ay katulad ng ICS ng Italia, pero ito ang Hapon na bersyon. Naghanda sila ng isang pag-aaral tungkol sa lupa na pagkatapos ay gagamitin lalo na ang lupa ng La Guaira na tinatawag na Vargas noong panahong yon. Tungkol sa Caracas, isang pag-aaral ang nagsasabing mataas itong seismic zone at inirerekomendang itigil ang pantatayo doon. Noong Marso 2005 inilabas ng media ang larawang ito. At nitong mga araw na ito, makikita ang isang opisyal mula sa ahensya ng kooperasyon ng Hapon na iniaabot kay Chavez ang pag-aaral tungkol sa kalagayan ng seismic sa lugar. Ipinaliwanag ng pag-aaral na ito na hindi dapat magtayo doon. Hindi lang nagtayo, kundi nagtayo pa ng mga bahay na ito, nakakakita nyo lang, gamit ang polistirinong tinakpan ng apog at konkreto. Kaya bilang sagot, ganito na lang ba ngayon na naroang si Dency Rodriguez, kapatid niyang si Jorge Rodriguez at si Diosdado Cabello na namumuno sa kupula ng bagong rehime ng Venezuela? Hindi. Ito ay isang sistema na isinulong na noon pa na matagal nang pinapatakbo at pinalalaganap sa loob ng maraming taon. Kaya tuloy-tuloy lang, patuloy at patuloy na umuusad. Inuulit ko, hindi ko kini-question na nagkaroon ng misyong pabahay at misyong pagpapalaganap ng kaalaman sa pagbasa at pagsulat. Totoo, kahit sino na nakakakilala sa Caracas, at inuulit ko, doon ako tumira, kahit sino na nakakakilala sa Caracas, alam na may tinatawag na mga paligid ng Caracas. Ang Los Cerros Petare, halimbawa, na tinatawag sa Brazil, favelas, kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa di marangal na kalagayan, walang kuryente at koneksyon sa tubig. Kaya naman, ang pagkakaroon ng gobyerno na nagmamalasakit na mabigyan ng bisenteng tirahan ang mga taong ito ay mahalaga.
Tandaan, hindi ito ibinibigay ng libre. Kailangan mo maging miyembro at sumuporta sa mga aktibidad ng partido. Sa madaling salita, maging bahagi ng Rebolusyong Bolivariano. Kung hindi, hindi ka bibigyan ng bahay, kaya naging isang uri ito ng palitan. Pwede nating pag-usapan kung tama ba ito o hindi. Pero, ayan, ngayon sa larawang ito na nakikita ninyo, makikita ninyo ang isang bahagi ng La Guaira. Tulad ng nakikita ninyo, ito ay baybayin, isang linya ng baybayin kung saan itinayo ang ilang mga gusali. Makikita ninyo na napakaganda ng dagat at doon itinayo ang sunod-sunod na mga gusali. At ang nasa likod niyan ay ang Avila na siyang Bundok Avila. Ngayon, ang lugar ay hindi lang seismic, kundi nagkaroon din ng iba pang mga problema at mga natural na sakuna nitong mga nakaraang taon. Noong 1900, ang estadong ito ay hindi pa tinatawag na La Guaira, kundi Vargas pa ang pangalan nito, Panaklam, sabi ng mga tsismoso. Dahil ipinanganak doon si Juan Guaido, sinasabi nilang pinalitan ang pangalan ng estado nung siya ang pansamantalang presidente para ipakita kay Juan Guaido. Pinalitan nila ang pangalan ng estado kung saan siya ipinanganak pero wala siyang nagawa, kaya wala siyang talagang saysay bilang presidente. Kaya dati ang pangalan ng estadong ito ay Vargas, ngayon ay tinatawag na La Guaira. Ibig sabihin, napapansin niyo ba kung gaano karaming detalye, kung gaano karaming bagay ang nasa likod nito, kung gaano karaming mga kwento sa loob ng mga kwento ang kailangang ikwento para maintindihan. Ayan, ang La Guaira noong 1900 ay nakaranas ng tinatawag na deslave ng Bundok Avila. Ibig sabihin, isang pagguho ng lupa mula sa Bundok Avila. Pinag-uusapan ng mga Venezuelano ito ang sakunang ito. Tulad ng sandali ng bundok ay bumaba sa dagat nung umabot ang bundok hanggang sa dagat. Dahil nangyari ito dahil sa malalakas na pag-ulan. Isang napakalaking pagguho, isang napakalaking pagdulas ng putik na tumakip sa buong Vargas sa buong lugar na ito. At doon din, hindi rin tiyak kung ilan talaga ang mga nawawala. Uulitin ko, noon pa mahirap na talagang matukoy ang mga bilang. Pinag-uusapan ng 780 na biktima, mga 2,000 na nawawala. Pero sa totoo lang, hindi talaga ito mga numerong naitala ng eksakto. At kung babalik pa tayo lalo sa nakaraan, 1967, naalala nyo ba yung sinabi ko? Halos bawat 50 o 60 taon ay may lindol sa Venezuela. 1967, ika-29 ng Hulyo, kaya halos pareho ang panahon, mga 8:00. Ang lindol ay nangyari ng 6:00 sa oras ng Caracas noong ika-24 ng Hunyo, 20 kilometro mula sa kabisera. Ang pamunahing pagyanig ay tumagal ng 35 hanggang 55 segundo na may lakas na 6.5 hanggang 6.7. 236 katao ang namatay, 2,000 ang nasugatan at malalaking pinsala, pati na rin ang mga gusaling tuluyang gumuho. Kung ikukumpara mo ang mga larawan noon panahon na yon sa mga larawan ngayon, makikita mong may mga sundalo sa lahat ng dako na may mga helmet at pala saan ka man tumingin, saan ka man tumingin. Kaya, sa madaling salita, ang Venezuela ay handa sa mga lindol at alam din nila kung paano tumugon kapag ang prioridad ay iligtas ang mga tao at hindi pigilan ang posibleng kudeta. At pumunta para iligtas ang mga tinatawag na safe house kasama ang mga resulta ng mga illegal na gawain. Dahil, para sa mga hindi nakakaalam, ang militar sa Venezuela kasama ang mga paramilitar, ang militar na pinamunuan noon ni Vladimir Padrino Lopez na tinanggal na sa kanyang posisyon at pagkatapos ang mga paramilitar na pinamumunuan ng mga kolektibos na pinamumunuan ni Diosdado Cabello, sila ang nagkokontrol ng buong black market sa Venezuela. Buong black market sa isang bansa na halos walang umiikot na napilitang gumamit ng dolyar kung saan napakahirap para sa mga tao. Napanood ko ang isang panayam na nakakaantig kung saan sinabi ng mga tao. Lagi nilang sinasabi na material na bagay ay nababawi, buhay hindi. Pero sa Venezuela, pati material na bagay, hindi mo na rin mabawi. Hindi ninyo alam kung gaano kami nagtrabaho para magkaroon ng microwave na yon, para magkaroon ng refrigerator na yon, para magkaroon ng ventilador na yon, dahil pinag-uusapan natin ang mga lugar na sobrang init. Kaya, bukod sa matinding init na nararanasan natin, naunawaan natin ang ibig sabihin nito. Kaya, kahit yung kaunting gamit na nawala dahil sa lindol para sa mga taga-Venezuela ay isang napakalaking trahedya, syempre, bukod pa sa mga nawala, sa mga nawalang buhay. At ngayon, nandyan pa ang trahedya sa loob ng trahedya. Dahil sa Venezuela, isang estado na wala talagang gumagana, lahat ay kailangang bayaran.
At kaya ngayon, kung may mga taong tulad ng Walang gumagana. Nakita ko ang napakaraming Italianong propagandista na pumunta ron para ipakitang maganda at malinis ang lahat. hindi, syempre, sa katunayan, may isa na namamahala sa komunikasyon para sa rehimen ng Venezuela, kinailangan niyang makipag-areglo sa Italia para hindi makulong na siya mismo ang asawa nung nabanggit natin kanina. Hmm. Kaya gusto kong sabihin na pwedeng gawin ang propaganda, walang problema, di ba? Pero gusto kong sabihin, noong 2018 nakatira ako sa Altamira. Ang Altamira ay parang mga Parioli ng Caracas at parang Via Monte Napoleone ng Milan. Nasa Altamira ako, kalahating araw walang tubig at salit-salita ng kuryente. Meron na yon, bukas wala. Nasa Altamira ako, tapos sasabihin pa nila sa'yo na okay lahat, maganda daw, syempre. Para sa mga may ugnayan sa militar, para sa mga nagpapatakbo ng black market, para sa mga may access sa mga military club. Noong 2018, kapag pumapasok ka sa military club, samantalang sa labas, isang linggo kang naghahanap ng toilet paper at kung makakita ka, aabot ng $30 ang presyo. Sa military club, binibigyan ka nila ng cocktail menu, parang nasa Miami ka. Kung magbabayad ka ng $1, makukuha mo ang gusto mo. Parang nasa Miami ka talaga. Mga pare, naranasan ko to mismo. Hindi lang basta ikinuwento sa akin. Nandun ako mismo ang nakaranas. Kaya ang mga ikinukwento ko sa inyo ay mga bagay na ako mismo ang nakaranas, personal. Ngayon, anong nangyayari? Dahil sa Venezuela, lahat kailangan bayaran. Mirko, isipin mo ang kamalasan. Hindi, Joe, iniisip ko lang kung kailangan mong magbayad para sa kalusugan o iba pa. Pero ang ibig ko sabihin ay ganito. Kung wala ka. Pero wala kang mapupuntahan. Hindi. Pero ikaw, nawalan ka ng mahal sa buhay na naipit sa guho at walang tumulong maglabas sa kanila. Kailangan mong umupa ng crane, bayaran mo ito para papuntahin doon at sabihan, pakiusap, na alisin ang mga guho. Para kahit paano ay mayakap mo ang mga bangkay ng mga mahal mo sa buhay sa ilalim, alam mong patay na sila dahil hindi sila nakarespond sa oras. May usapan pa, sandali. Ayos, Diego. Tanong, bakit hindi ito pinag-uusapan sa mga diaryo kahit saan? Iskandalisado tayo sa mga nangyayari sa Gaza, iskandalisado tayo sa mga namamatay sa Ukraine, sa Iran. Pero tungkol sa mga ganitong bagay, at lahat ng ito, hindi pinag-uusapan. Binabasa ko rin ang mga komento tungkol sa kwento kay Caldolino at iba pa. Pero walang napapakita ng kabuuang larawan kung paano. Itong trahedya na ito, na inaasahan na dahil mula pa noong panahon ni Bolivar ay may mga lindol na may mga bahay na gawa sa polystyrene at BP. Walang naglabas ng mga detalye na ibinigay mo. Pero ako mismo, bukod sa wala akong oras para sundan, hindi ko alam ang lahat ng bagay na ito. Pero sino ba sa Italia, sa mass media, ang seryosong tumututok sa Latin America na nakapunta roon na marunong mag-Espanyol at hindi lang basta nag-e-Espanyol na nilalagyan ng S sa dulo ng Italiano? Hindi lang pumupunta roon para mag-cover ng World Cup, kundi talaga ring doon nakatira. Meron naman, pwede ako magbanggit ng mga pangalan, Emiliano Gonella, Gabriela Saba, Alfredo Luis Somoza. Mga taong dalubhasa sila pero hindi sila, bihira silang nasa unahan. Alam nyo, wala silang pakialam sa politika, pero interesting nga madalas ang laban ay galing sa kaliwa. At ang problema ay mahihirapan silang magsumbong. Nakita ko ang mga eksena nung kinuha si Maduro sa Livorno na tipikal na komunista ng mga taong 60 anyos taga Livorno na hindi pa nakapunta sa Venezuela na nagagalit sa mga kabataang Venezuela nung nagsasabi. Doon ako tumira at tumakas, kaya hindi kami nalungkot na natanggal siya. Gusto pa rin nilang ituro sa mga bata ang pagiging Venezuelano at kung ano ang Venezuela na siyang kabalintunaan. Dahil kasi may idolatriya sa ideolohiya, sabi ko nga, ginagawa ang revolusyon habang umiinom ng cappuccino at kumakain ng brioche sa Galleria Vittorio Emanuele sa Milan. At ipaliwanag mo sa mga Cubano kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa Cuba, ipaliwanag mo sa mga Venezuelano kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa Venezuela sa madaling salita. Inulit ko tungkol ito sa politika at lipunan dahil ang populismo ay meron din sa kanan. Sa Latin America, dumaraan ito sa panahon ng mga gobyernong laban sa karapatan na talagang nakakakilabot at nakakatakot. At ngayon, pupunta din tayo sa Colombia, pupunta tayo sa Peru, nagsisimula na.
Isa itong napakadilim na panahon, sabi nga sa Espanyol, para sa Colombia, halimbawa. Pero ayan, bumabalik tayo dito. Hindi ito na pag-uusapan, Mirko. Ngayon magtatanggol din ako sa mga gumagawa ng balita sa TV. At masyadong kaunti ang oras, ibig sabihin, tayo ay 45 minuto nang nag-uusap. Minsan, iniimbitahan akong magsalita sa mga programa. Ngayon, nagkaroon ako ng panayam sa Leyin para talakayin ang operasyong ganap na solusyon sa Venezuela. Nagsalita ako ng 30 hanggang 35 minuto at nagkaroon ng magandang panayam sa mga kabataang yin, pero lumabas sa report na 3.5 minuto lang. Kapag ako ay live, minsan pinapagawa nila sa akin. Hindi totoo yan. Sumakay ako ng tren papuntang Roma, Ray. Akala ko 15 minuto ako nagsalita, pero 1.5 minuto lang pala. Hindi. Pero ang ibig kong sabihin, talagang walang puwang. Hindi binibigyan ng puwang. Pero kasi hindi rin naman interesado ang mga tao. Ang nakakagulat talaga ay sa Venezuela, may mahigit sa 100,000 Italian o mga taong may pasaporteng Italyano, mga inapo ng mga Italyano. Sa madaling salita, dapat nating bigyang pansin ang bansang ito, lalo na para sa mga oriundi o migrasyon na naganap sa Venezuela. Pero ayan, ngayon, para lang magbigay ng kaunting, gusto kitang tanungin. Però Ti volevo fare una domanda. Magsalita ka ng mas dahan-dahan, mas kapaki-pakinabang din yon. Gusto kitang tanungin ng mahalagang tanong. Sa bayon, ang prioridad ay ang trahedya. Mga tao, tirahan, tolda, mainit na pangkain, at iba pa. Sa tingin mo ba na sa pagitan ng nangyari kay Maduro at Trump at ng nangyari ngayon, sa isang banda, naramdaman ni Rodriguez ang takot na ito ang magpapagalit sa mga tao? Parang kabaligtaran ang hindi pagpapadala ng mga tropa at ang pagpapadala lang ng ilan para tiyakin na walang mangyaring masama. Maaring ito ang maging mitsa ng kung ano mga mangyayari pagkatapos. Sang-ayon ako sa sinabi mo tungkol sa nauna. Tungkol sa pagkatapos, at si Maria Corina Masiado ay sinusubukang pumasok pero hindi siya pinapapasok, hindi siya pinapayagang makapasok dahil sa ngayon ay magiging parang bomba si Maria Corina Masiado sa Venezuela. Ayaw niya ibigay kay Trump. Sabi ni Trump, Sinabi rin ni Trump na si Maria Corina Masiado ang mga tangkang pumasok sa Venezuela ay nagdudulot ng kaguluhan at hindi maganda ang epekto. Lalo pang inilantad ng lindol ang lahat ng kahinaan ng rehimen ng Venezuela at kaya't nagbibigay ito kay Trump na mas malaki pang impluensya. Dahil nagbukas na sila ng embahada sa Caracas at naroroon na sila sa lugar, dumating na rin ang mga sundalong Amerikano sa teritoryo. Bukod pa rito, nakita nyo na walang mga rescue team mula sa China o Russia at hindi sila agad dumating sa lugar. Kaya ito rin ay naging isang senyales, isang mahalagang senyales kung sino talaga ang kumikilos na yon sa lugar. Si Rodriguez na yon kung maaari ay kumikilos sa isang o masasabi ko napakataas. Ang posporo na hawak niya ay mas maikli pa. At saka kanina binanggit mo ang sitwasyon ng isang tagapagligtas, pasensya na, Amerikano na nakikipagtalo kay Diosdado. Si Cavello na sa totoo lang hindi ko alam kung nakita nyo ay pumasok na sa istilong Salvini. Ngayon nagsusuot na siya ng uniforme ng mga bumbero, nagsusuot siya ng uniforme, hindi ba? Ngayon, pumasok na siya sa ganoong pananaw. parang bulldozer na sabi ko. Nakipagtalo siya sa isang Amerikanong rescuer na nakakita ng mga taong buhay pa sa ilalim ng guho. Kaya gamit ang lahat ng kailangan, papunta na sila para galawin at alisin ang mga guho at mailigtas ang mga tao. Si Diosdado Caveglio kasama ang ilang ahente ng SEBIN na siyang serbisyo ng intelihensya ng Venezuela at ilang sundalo ay pinigilan siya at nagsimulang makipagtalo. Sinabi ni Diosdado sa kanya, "Hindi, kailangan mong pumunta at alisin ang mga bagay na yon, kami na ang bahala rito." At sinabi niya, "Tingnan mo, may mga taong buhay doon, nandun sila. Ibig kong sabihin, may nahanap kaming mga taong buhay sa ilalim." At sinabi ni Diosdado, "Oo, pero hindi kayo dapat pumunta rito, kami na ang bahala dito." Pero paano nila aasikasuhin yon? Wala silang kagamitan, wala silang kahit ano. Sinabi niya, "Ayaw mo ba talaga kaming papuntahin para iligtas ang mga taong iyon? Kita sa video, di ba? Pinalayas din siya ni Diosdado." Malinaw, anong masasabi natin na ayaw nilang pumunta ang mga Amerikanong rescuer na may mabibigat na kagamitan sa lugar na yon dahil mayroong isang bagay na ayaw nilang matagpuan. May bagay silang ayaw matagpuan o natatakot silang malaman ng tao na may dayuhang bansa, lalo na Estados Unidos,
na tumutulong, isang uri ng soft power ito sa isang banda. Hindi Oo, pero tumulong sila sa ibang lugar. mas madaling ipaliwanag ang soft power. Soft power kasi kung makikita mo ng isang bansa na dati ay kinuha ang leader mo at ablipo at ngayon ay nagsisimula ng tumulong. Sa totoo lang, sinasabi ko, kung ang mga bansa tulad ng Amerika o iba pa ay makikialam at tutulong sa muling pagtatayo, iyon ay isang anyo ng matalinong soft power para subukang ipakita, samantalahin ang mga kahinaan ng rehimen para tulungan ang mga tao at sa gayon ay lumika rin ng pagkakaisa. Oo, syempre. Kaya tunay na kabutihan ito sa ganitong diwa. Ito ba ang pinakamainam na estratehiya kaysa sa mga idnap ng tao o maghagis ng bomba? Nakikinabang ang Estados Unidos sa estratehiyang iyon, syempre. Pero sa ganitong diwa, bumabalik tayo sa sinasabi ko sa'yo. Bakit ayaw nilang pumunta sila ron? Oo, gumawa na sila ng interbensyon sa ibang lugar. Uulitin ko, bakit sila pumunta para bantayan ang mga estratehikong lugar? Kasi inuulit ko, sina Diosdado Cabello at Vladimiro Padrino Lopez. Sila ang namumuno sa mga pangunahing ilegal na kalakalan sa Venezuela mula Arco Minero ng Orinoco hanggang sa mga ilegal na kalakalan sa koridor ng droga. Kaya doon, kaya nila napapanatili pa rin ang kapangyarihan sa ilang particular na lugar. At saka, yung mga larawan na ipinapakita mo, malinaw na ang mga sementeryo ay punong-puno na at sobrang init pa. Ang mga bangkay ay pinagpatong-patong lahat sa pantalan. Buti na lang at may dumating na donasyon ng ilang kabaong. May higit 200 bangkay na hindi pa nakikilala. Hindi mass grave ang hinukay. Maling tawagin itong mass grave dahil mga individual na libingan ang hinukay. Salamat din sa tulong ng Red Cross, may mga code. Bawat cruise ay may code. Sa ganitong paraan, malalaman ang ibig sabihin ng code, saan ito nakuha at saang gusali. Posibleng matuntun ito at may pagbagsak din ng mga ospital. Nagsulat ako ng isang ulat para sa Il Pais mula sa Venezuela noong 2023. 23, Mula sa Barquisimeto, nag-uulat ako tungkol sa malalang kalagayan ng mga ospital na pangkaisipan at ang pagbagsak ng mga pasilidad ng ospital sa Venezuela ay kilala na noon pa, kaya maaari ninyong isipin kung ano ang nangyayari sa ngayon. Kailangan pumunta ng tao sa ospital na may dalang gamot, benda, gasa at hydrogen peroxide kaya limitado lang ang atensyon at tulong na may bibigay. Iniisip ko ang mga doktor, mga babae at lalaking doktor, mga nurse na lalaki at babae na sinusubukan gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Pero siyempre, kulang sila sa tauhan, sa kagamitan at sa iba pang material na kailangan. Sandali, pag-usapan natin ang simbahang Katolika. May papel ba ito sa Venezuela? Ibig sabihin, may mga aktibidad ba sila ng ganitong suporta? Sige, O ang relihiyon sa pangkalahatan? noong panahon ng Rebolusyong Bolivariana at dahil na rin sa matinding paglapit ni Hugo Chavez sa Cuba, ang relihiyong pinaka nangingibabaw noon ay ang Santeria. Isang santero si Hugo Chavez at si Maduro ay mas lumapit sa mga ebanghelikal at mga Pentekostal. Malaki rin ang presensya ng EM, ang ngito ng Birhen sa iba't ibang bahagi ng Venezuela, napakalaganap ng presensya ng Birhen Maria. Halimbawa sa Barquisimeto, isang lungsod na kilala ko dahil ang kapareha ko ay taga roon. Halimbawa, tuwing Enero ay ipinagdiriwang ang Divina Pastora, ang Birheng Maria na may hawak na tungkod ng pastol. At may iba't ibang mga birhen, pati na rin yon, yung pambansa. Hindi, syempre. Pero ang simbahan ay hindi nagkaroon ng papel na sumalungat kay Hugo Chavez. At kamakailan lang ay nagkaroon ng kaunting muling paglapit matapos ang kanonisasyon ng 2 tao sa Venezuela nitong mga nakaraang taon. Pero ang Santeria at mga iglesia ng Ebangheliko at Pentekostal ang siyang mas naging nangingibabaw. At pagkatapos ay may iba pa. altre Mga relihiyong sinkretiko, halimbawa sa lugar ng Chivacoa na nag-ugat inuulit ko noong panahon ng pananakop at pagkaalipin ng mga taong Aprikano na dinala sa mga Amerika na nakagapos na kalaunan ay nagbunga ng mga sinkretikong kulto na hindi talaga o eksaktong may papaliwanag na may pagkakahawig sa Katolisismo. Sige, samantalayan ko na halos 1 oras na tayo. Salamat sa sponsor. Marami pa tayong pag-uusapan na ibang sitwasyon.
Siyempre, ang sponsor natin ngayon ay ang mahal nating kaibigang Incogni na matagal na nating kasama sa maraming live. Kahit tag-init na hindi naman masama. Ginagamit ko rin ito personally para hindi na ako masyadong naistorbo at para mas kaunti ang natatanggap kong walang kwentang balita tawag. Ano nga ba ang ginagawa ng Incogni? Siguro tulad ko, araw-araw din kayong nakakatanggap ng spam, serbisyo, walang kwentang tawag, mga robotic na tawag, at bubipi. At nagtataka kung paano kayo napasama sa listahan nila, email man o numero ng telepono. Alamin ninyo na tuwing nagrarehistro kayo sa isang website o libreng serbisyo, tandaan ninyo, kapag libre ang isang bagay, ibig sabihin kayo ang produkto, nakuha na nila ang inyong mga datos. At iyan mismo ang punto kung paano nila kayo niloloko. Ano ang ginagawa ng Incogni? Serbisyo nagtatanggal ng personal na datos online mula sa iba't ibang website at data broker. Ano ang layunin nito? Bawasan ang mga impormasyong iniiwan ninyong kumakalat sa web. Nakakatulong ito hindi lang maiwasan ang pagbenta ng datos para sa marketing, kundi mabawasan din ang spam at hindi ka nais-nais na tawag. Bukod dito, na mabawasan ang panganib na magamit ang impormasyong ito sa panlilinlang o targeted na attack. Kung mas kaunti ang datos online, mas mababa ang tsansang ma-profile. Sa Incogni, hindi nila muling ibinebenta ang datos ninyo, di tulad ng iba. Siyempre, maliit lang ang babayaran ninyo. Sobrang liit pa nga dahil may 60% diskwento kayo kung gagamitin ninyo ang link sa description, sa nakapin na komento, at sa chat. At higit pa ron, sinusuportahan ninyo ang channel. Tandaan ninyo, kung hindi nila kayo makita, hindi nila kayo magagambala. May sarili rin akong catchphrase. Gaano kahalaga sa inyo ang oras ninyo? Mas gusto ko mabawasan ng 10 tawag bawat linggo kaysa sayangin ang oras ko sa pantayo at maputol pa ginagawa ko. Sa huli, malalaman mong lintik na call center pala yon. Mula Hilagang Aprika, ngayon nasa Algeria na sila. Sa Morocco, may kakaibang tawag mula Albania at iba pa. At dagdag pa, suportahan ninyo ang channel. Dahil sa mga paksang kailangan ko talakayin ng husto ngayong gabi, kasi kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa lindol at mga ganitong bagay, hindi ka naman talaga tinutulungan ng YouTube. Kaya balik tayo sa usapan natin. Ano ang susunod na sitwasyon na gusto mong pag-usapan? Bakit ka namatay? Tapusin muna natin siguro kung gusto mo tungkol sa Venezuela ng mabilis. Tapos lipat tayo sa iba pa. O anong mangyayari ngayon? Kagaya ng sinabi ko, sa isang emergency may 3 yugto. Kaya rescue, relief, recovery. Malinaw na pakiramdam na yon ng mga Venezuelano na pinabayaan sila. Nakita niyo naman ang kawalan ng reaksyon mula sa gobyerno. Umalis na ang mga rescue team, dumarating na ang iba. Kakapadala lang ng Spain ng kanilang unang response team pagkatapos ng sakuna at may darating pang iba. Pero sa totoo lang, dapat tumugon ng estado dahil hindi pwedeng mga bansa lang na may ilang team at ilang rescue team ang magbabangon muli ng ekonomiya na matagal nang pinahina ng mga taon ng internal na paghihirap. At syempre, hindi rin nakatulong ang economic blockade ng Estados Unidos, hindi talaga ito nakatulong kahit kaunti. May isa pa akong mahalagang sitwasyon na gusto kong banggitin kahit di ko nailagay sa slides. Noong panahon ng trahedya sa Vargas, napansin ang pagtaas ng trafficking ng mga bata kaagad pagkatapos ng trahedya sa Vargas. Dahil maraming batang naulila, kaya kumilos ang mga sindikato sa usaping ito. Ngayon, napakaraming bata ang naulila sa trahedyang ito dahil sa isang simpleng dahilan. Noong lindol, isinangga ng mga ina ang sarili nila para sa mga anak nila o sinubukan silang protektahan sa paraang gagawin ng kahit sinong ina, kahit sinong ama marahil. Hindi sila namatay o nabuhay, pero ang mga bata, oo. Kaya may mga sentro na kung saan dinala na ang mga batang ito at may naaresto ng grupo na nagtangkang magpuslit ng ilang mga bata. Pero may naiulat na ilang mga site kung saan may mga kakaibang anunsyo, kung saan nagbebenta sila ng mga manika na 66 sentimetro at 11 kilo halos bago pa, kaunti lang ang gasgas. Pwede kang kumuha sa halagang $3,000. Kung hahanapin ninyo sila sa social media, makikita ninyo ang iba't ibang reklamo tungkol sa mga video na ito.
Kaya ngayon, isa sa mga pangunahing prioridad, ang UNICEF ay kumikilos na, ay ang subukang protektahan ang mga batang ito na kailangan ding mapag-aral at kailangang alamin kung paano matutulungan at masuportahan ang mga nawalan ng lahat. Ngayon, may mga nagbabayad para magkaroon ng mga backhoe na mag-aalis ng kanilang mga mahal sa buhay mula sa guho, may mga nagbabayad para maibigay sa kanila ang mga katawan ng kanilang mga mahal sa buhay. Na dinala na nakilala na. Para mailagay ang etiketa na kapatid mo siya, hihingan ka ng pera. Kung hindi, ilalagay siya sa mga hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, yung hindi nakakakilala sa Venezuela ay walang ideya o hindi maintindihan ang pinag-uusapan natin. Kaya inuulit ko, kapag may isang taong masyadong ideological ang pananaw na nagsasabi sa inyo ng kung ano-anong bagay tungkol sa Venezuela, siguradong hindi pa siya talaga namuhay doon. Tama-tama sa Reddit at eksakto sa Vinted. Salamat. Ayokong ako mismo ang magsabi nito sa internet pero oo, sa Vinted talaga. Kaya makakakita kayo at makakahanap ng maraming ganitong mga patalastas. I-report ninyo, mag-ingat kayo. May mga network na gumalaw noong kaso ni Epstein, pero wag isipin na si Epstein lang ang gumagawa nito. Kaya ito ay isang napakabigat na bagay na, halimbawa, inaasahan kong magkaroon ng seryosong ulat mula sa mga pangunahing TV, mula sa mga pumunta mismo doon, at ikwento ng kaunti kung ano ang talagang nangyayari. Ayan, since nag-promote na tayo, gagawin ko na rin ang promo ko, Mirko. Kung gusto ninyong sundan ang Latin America at makarinig ng mga balitang may konteksto mismo sa lugar, sundan nyo ako sa Instagram o ibang channel, pero mas ginagamit ko ang Instagram. At higit pa, para magbahagi ng mga artikulo na inilalatala ko sa PAESE, mga artikulo na inilalatala ko sa ibang pahayagan, at mga biyahe na madalas kong ginagawa sa rehiyon. Kung gusto ninyo akong sundan, matutuwa ako. Mahalaga ang channel, lalo na para sa mga taga-subaybay ko sa Italia upang may parating ang impormasyon tungkol sa Latin America sa Italia rin. Sinisikap kong magbahagi ng balita at artikulo hindi lang sa Espanyol, kundi pati sa Italiano, pangako ko yan. Kaya kung tutulungan mo ako, Mirko, lagay mo Instagram sa chat para may access sila ron. Kung gusto nyo, makikita nyo ako doon sa handle na Diego Batistese. Hindi ko alam kung may iba pang mga tanong, kahit mga tanong na medyo mapanukso talaga. Mga tanong mula sa mga taong hindi sang-ayon. Hindi ninyo gusto ang kwento na ibinibigay ko. Mahalaga ito dahil sa ganitong paraan, mas napapalawak pa natin ang pag-uusap. Lilipat ako sa Cuba dahil sa sunod-sunod na krisis kapag may mga ugnayan ng Cuba. Kahit paano ay nagtutulungan sila. Ngayon, pati ang tumutulong, ang katulong, hindi na maintindihan kung sino ang gumaganap sa papel ng sino. Dahil dito nakasalalay. Isang trahedya matapos ang isa pa talaga. Sa ngayon, ang Cuba ay dumaranas ng isang sitwasyon. Napag-usapan na natin ito. At naalala ko rin dito, kasama si Claudio, di ba? Kakabalik lang niya mula sa Cuba. May mga nagawa na at makikita natin ito mamaya sa slides. 176 na reforma para tuluyang buksan ang isla sa mga dayuhang kapital, sa mga dayuhang bangko, at isang serye ng mga hakbang na layuning patahimikin si Tito Tom ay si Tito Sam. Patahimikin si Tito Sam dahil alam natin na Sa mga oras na ito, may napakalakas na presyon, isang panghihimasok tawag nila, napakalakas laban sa Cuba. At ang panggigipit na ito, kung hindi ito ginagawa ng Estados Unidos laban sa Cuba, kundi ginagawa ito ng isang bansang X laban sa isa pang soberanong estado. Mapapahawak tayo sa ulo at sasabihin nating malinaw na hindi ito dapat gawin. Pero ang Estados Unidos ni Trump, nasanay na tayo sa ganito at sa mas marami pang iba. May ilang tanong ako dahil may narinig ako mula sa mga kaibigan at iba pa na sila rin ay may nakukuhang impormasyon mula sa iba't ibang panig. Totoo ba na ang mga, sabihin na nating mga namumuno at BP ay nakikipagnegosasyon tungkol sa ligtas na pag-alis? Tinitiyak ba nila ang kanilang mga personal na pondo o may garantiya na hindi gagalawin ang kanilang mga bank account o ang pera nila sa ibang bansa at mga ganung bagay? Pero palaging pareho ang kwento na nangyari rin sa Venezuela at nangyayari rin sa Venezuela. Hindi ba't hindi nagkataon na lumabas ang mga larawan ng mga sundalong Kubano na nagkikita kay Radcliffe at iba pang mga general ng Estados Unidos?
Sa tingin ko, May ilang akong koneksyon, kaya may mga bagay na dumarating din sa akin. Sinasabi nila sa akin, nasa totoo lang. inaayos na raw ang pag-alis. Ayan. Sa isang punto, may mga tanong talaga, lalo na dahil iba ang nading posisyon ng Cuba noon. Ang nakikita ninyo ngayon ay dahil ang once Jota sa Espanyol ay nangangahulugang 11 ng Hulyo. Noong Hulyo, 11 taon ang nakalipas noong 2021, naranasan ang pinakamalaking hamon sa rehimen ng Cuba mula noong Rebolusyon ng Enero 59. Ano ang ibig sabihin nito? Nasa unang pagkakataon, hindi mula sa Miami, hindi mula sa Calle 8, hindi mula sa mga opisina ng New York, hindi mula sa Washington, kundi mula sa mga kalsada ng Havana at ng iba pang mga lungsod sa Cuba, nagkaroon ng mga protesta laban sa rehimen ng Cuba at laban sa partido. Mga protesta na nagsimula sa sektor ng kultura. Naalala niyo ba ang larawan ng maraming kabataan sa harap ng Ministeryo ng Kultura na nagprotesta? Mag-ingat, huwag agad maniwala sa ideya na kontra-revolusyonaryo o kontra-Castro sila. Nagpo-protesta lang sila. Dahil ang sistema ay sinasakal at talat ng pagpapahayag ng kultura at sining at ito ay masyadong pabor-paboran at puno ng nepotismo. At ganoon talaga, kung hindi mo susundin ang linya ko, hindi ka makakatrabaho. Nagsimula na itong hindi magustuhan ng mga bagong henerasyon. Kaya hinihiling ang dialogo sa rehimeng Cubano tungkol sa produksyong pangkultura at kalayaan sa pagpapahayag. Ang naging tugon ng rehimeng Cuban ay ganap na panunupil. Sa kasalukuyan, mahigit 1,000 bilanggong politikal sa Cuba, karamihan ay mula sa mga protesta simula Hulyo 11, 2021 hanggang ngayon. Pagkatapos ng mga protestang iyon, nabuo ang kilusang tinawag na Patria y Vida, Patria at Buhay. Dahil ang tanyag na slogan ni Castro nung revolusyon ay Patria o Muerte, di ba? Manalo o mamatay. Iyan si Joe Tuel na hindi naman talaga kinatawan ng kaliwa, pero isa siya mukhang sa mga Intellectual. na isa sa mga tao na ngayon ay kinikilala mula sa pananaw ng kultura at mas nagsisilbing sanggunian, sabihin na nating mas malawak mula sa pananaw ng pag-abot, ibig sabihin ng pagkalat. Pero sa totoo lang, kung magpapatuloy tayo sa susunod na slide, ang mga tunay na tagapag-isip ng kultura ng protesta ay mga taong artista, mga intelektual. Ito si Luis Manuel Otero Alcantara na nakulong at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa Cuba, isang visual artist na isa sa mga pangunahing nantatag ng tinatawag na Kilusang San Isidro. Pakitandaan, Kilusang San Isidro, ayan sa iba, ay laging inuugnay sa sabwatan at pinondohan daw ng Estados Unidos at kanang Cuban sa Miami dahil hindi raw maiisip na may artistang Cuban na makaisip na may mga bagay ron na hindi maayos. Sigurado ako may nagbibigay sa kanya ng pera, hindi lang siya ang nagsasabi nito, dapat may iba pang tao na nagsasabi. Na hindi, may mga bagay talagang di gumagana. Tama, hindi pwedeng mahusay na artista kung hindi marunong mag-isip. Nakita nyo ba nung nag-connect tayo kay Locatelli na sa isang sulok lang may signal ang cellphone niya? At na may mga generator sila para sa kuryente. At na ang tanging lugar na may kuryente ay yung hotel, ilang metro lang ang layo at lahat ng iba pa ay madilim at ABP. Kahit anong propaganda, may kakilala ko nag-connect doon at ipinakita sa akin totoong itsura ng lugar. Pero tingnan mo, nakakagulat kung paano kinikilala ng lahat, kasama na ako, na kung may isang bansa na talagang nag-invest ng malaki sa kultura, yun ay ang Cuba. Totoo, kapag kinausap mo ang isang Kubanong 50 o 60 anyos na nabuhay noong revolusyon at kampanya sa edukasyon at pamumuhunan. Pagdating sa kultura, kung ikukumpara sa karaniwan sa Latin America, isa siyang tao na may napakalawak na kaalaman sa kultura. Kung may isang bagay na alam gawin ng mga Kubano, lalo na nitong huling 10 hanggang 15 taon na mahirap ang pasilidad ng paaralan, ay ang mag-isip. Magaling silang mag-isip, mahusay ang kanilang edukasyon. Pero tandaan, magaling silang mag-isip, mahusay ang kanilang edukasyon. Hindi delikado. Hindi, magaling silang mag-isip at mahusay ang edukasyon, pero hanggang sang-ayon lang sa rehimen. Kapag hindi na sila sang-ayon, tinatawag silang tanga at sinasabing bayaran ng Estados Unidos. Kapag nagsalita sila laban sa rehimen, agad silang tinuturing na hindi edukado, walang sapat na kaalamang pangkultura, at parang basahan. Nakakagulat ang ganitong pagbabago, hindi ba? Na nagiging dahilan para maging lubos na walang laman ang kanilang isipan.
O sige, ang kilusang San Isidro na nabuo bago ang mga protesta noong 2021 ay naging sentrong punto at nagbigay daan sa mas malaking kilusang archipelago. Lahat ng taong nakikita ninyo sa larawang ito ay alinman sa ipinatapon, nakakulong o nasa ilalim ng house arrest dahil may isa pang sistema na siya namang umiiral na yon. Siguro, hindi naman lahat. Ayokong gumamit ng absolutong pahayag, pero karamihan sa kanila ay ipinatapon o nakakulong. Si Luis Manuel Lopez Alcantara ay nakakulong pa rin o nasa house arrest. Ibig sabihin, pinipilit silang manatili sa bahay dahil sa labas ng kanilang pintuan ay may 2 gwardiya na nakasibilyan na hindi sila pinapayagang lumabas, kaya hindi sila makakagawa ng anumang aksyon. Para sa seguridad nila siguro. Tama. Teka, ako rin kasi pareho lang at si Eva Bima. Ikaw, Diego, hindi ba? Nakausap ko rin ang mga taong ipinatapon dito sa Madrid para pa rin sa El Pais. Ang ilan ay mula sa matinding kanan, ang iba naman ay mula sa kaliwa. Tandaan, may mga tao rin sa kaliwa na tutol sa nangyayari sa Cuba. Kanina, may nabasa akong komento at sang-ayon ako. Hindi dapat gawing pangkalahatan o absolutuhin ang pag-iisip ng mga migrante o ng diaspora dahil halimbawa dito sa Madrid, karamihan ng diaspora ay mula sa oposisyon ng Venezuela kaya karamihan ay sentristang kanan o kanan. Napakatigas ng paninindigan nila kaya hindi totoo ang kwento at naratibo na binibigay nila sayo. Pero hindi rin pwedeng isipin na halimbawa sa kaso ng Venezuela na yung 8 milyong Venezuelan na umalis sa bansa ay lahat ay mga tao ng kanan o lahat ay iisang uri ng tao. At na hindi sila marunong mag-isip o makita ang mga pagkakaiba ng rehimeng kanan o kaliwa. Sa tingin ko, hindi na yun ganun mahalaga. May mas mahalagang tanong. Ang mga kilusang ito ay intraetniko. Mas laganap sa mga disidenteng Kastila kaysa sa mga mestizo. Hindi usapin ng kilusan. San Isidro, mga alamat. Mayroon tayong San Isidro na intra-etniko, sigurado. Ang Cuba, sa totoo lang, ay isang isla kung saan napakalakas ang presensya ng mga maylahing Aprikano, isa sa mga teritoryong may pinakamaraming maylahing Aprikano sa buong tinatawag gayong Latin America at Caribbean. Tungkol naman sa Venezuela, ang mga liderato na namumuno sa bansa kahit na pinag-uusapan, pakinggan ninyo, oo, ng mga revolusyon na nagdadala ng pagkakapantay-pantay, katarungan at lahat ng yan. Kung titingnan ninyo ang unang hanay ng mga namumuno sa Venezuela, hindi kayo makakakita kahit isang taong may lahing Aprikano at kakaunti lang ang makikita ninyong mga katutubo kung meron man. At kung titingnan ninyo, ganon din ang makikita ninyo sa Cuba, ganon din sa Nicaragua, at kailangan din nating sabihin na ganon din ang makikita natin sa oposisyon ng Venezuela. Kaya ba merong isang uri ng pamumuno, isang elitismo? At malinaw nitong tinutukoy ang mga uring panlipunan sa Venezuela, pero pati na rin dahil Bago, ito ang uri ng sub natin na kailangan mong ipaliwanag, okay? Oo, pero ito, isasama natin sa Colombia. Idudugtong natin sa Colombia, no? Okay. Pero ito, isasama natin sa Colombia, idudugtong natin sa Colombia. Idudugtong natin sa Colombia kung kanino ako tumutukoy. Kailangan kong mag-ingat dahil kahit nagsasabi ako ng totoo, kailangan kong mag-ingat sa sinasabi ko dahil baka kasuhan din ako ng paninirang puri. Naiintindihan mo? Dito inilagay ko lahat ng mga reforma na ipinatupad ni Diaz-Canel. 176 na mga reforma na layuning baguhin ng lubusan ang itsura ng Cuba na nakita natin hanggang ngayon. Ito ay, at kaya pinalalalim pa niya, kumbaga mas pinapalalim pa ang mga reformang nauna ng ipinakilala ni Raul Castro. Pero ginagawa niya ito ng malinaw na dahil sa matinding presyon mula sa Estados Unidos na umabot na sa pinakamataas na antas. May bahagyang liberalisasyon din sa merkado ng ari-arian. Isa ito sa mga pangunahing elemento ng Rebolusyong Cuban na nagsasaad na lahat ng lisensya ng pagmamay-ari ay dapat na para lamang sa mga taga-Cuba. Maaaring mag-import at mag-export ang pribadong negosyo, pinalalakas ang maliliit at katamtamang negosyo, inaalis ang ilang limitasyon at pinapataas ang otonomiya sa pamamahala. Pinapayagan na ang dayuhang pamumuhunan. Mayroon ding pagbubukas patungkol sa Cuban diaspora na dati ay laging tinitingnan bilang demonyo at bilang kaaway. Sa madaling salita, hindi ko iniisip na bibitawan ni Rubio ang issue. Sa katunayan, sa kasong ito ay umaabot na tayo sa puntong yon na yon ang definisyon. Kung pangit lang din ang kopya ng kapitalismo, mas mainam kunin na lang ang orihinal at tanggalin ang rehimen. Dahil hanggat ipinagtatanggol pa rin ng rehimen ang diwa ng revolusyon, ang sosyalismo, pwede tayong magkasundo o hindi na kahit papaano ay nagdulot ng mga kabiguan.
Totoo rin na sa ganitong klase ng embargo, nagiging mahirap talaga. Pero nagdulot din ito ng di magagandang pamamalakad sa ekonomiya. Maaring sabihin mong sige, ipagpapatuloy natin ang pagtatanggol sa ideya, pero kung sa punto ay tatanggapin mo kahit bahagya lang. Yung mga linya na naglalarawan sa kapitalismo na nilabanan mo ng 80 taon-taon, sa isang punto, kaya. Sa loob, may magsasabi na, sige, pero kung magiging pangit lang tayong kopya, kunin na lang natin ang orihinal at kunin na rin natin ang mga benepisyo ng orihinal. Kaya mag-ingat kayo. Tumutok sa Cuba, tumutok sa Cuba. Ika-11 ng Hulyo bakit? 5 taon mula nang ang mga protesta ay yumanig sa bansa sa unang pagkakataon mula noong revolusyon. Bukod pa rito, 5 taon na ginugunita sa isang napakahirap, napaka-critical na panahon para sa isla. Kaya mag-ingat tayo dahil maaring may dumating na bago at hindi inaasahan. Sandali, tignan ko muna. Oo, sa ngayon may ganitong bagay, sasabihin ko sa inyo, naglabas kami ng ikalawang update ng aming Ipaalam nyo sa amin kung ayos ng lahat. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang app, makikita nyo ang link sa description. Sa madaling salita, ito ay isang app na guuri ng mga sanggunian at balita. Kaya pwede ninyong paghiwalay ng mga ito ayon sa mga pamantayang geopolitical o technical. Balita sa drone, eroplano, misile at TBP. Nakakaiba ito sa iba, hindi ito balita ng kaliwa o kanan, hindi tulad ng ginagawa ng Fronten News o mga ganong klase. Ito ay particular para sa mga taong sumusubaybay sa mga channel na tulad dito. Wala nang iba, wala nang kulang. Halimbawa, kung balita lang tungkol sa Cuba o Venezuela ang gusto mo, yun lang ang lalabas sa'yo. At binibibigyan ka rin nito ng antas ng pagiging mapagkakatiwalaan ng pinanggalingan. Ibig sabihin, ilang beses nang nagsinungaling ang diaryo iyon dahil nabisto na ng ibang diaryo. Kaya kahit papaano, alam mo na kung lumabas ang balita na halimbawa si Corina Machado ay nakahanap ng ugat ng ginto. Bilyonaryo na silang lahat. Kung ibinigay sa'yo, halimbawa ng ano nga ba, Il Faro di Roma, ayun, hindi ako masyado magtitiwala. Pagdating sa pagiging mapagkakatiwalaan, ayun. Yun yung tungkol sa lahat ng mga villa ni Zelensky, Goebbels, villa ni Carlo, hotel sa Cyprus, casino, hindi ko na maalala kung saan at BP. Pero ibig sabihin, Pwede ring sabihing mag-ingat dahil yung mamamahayag na yon ay nasa orbitang parvellum. malamang masasabi nito sa'yo. Bukod pa dyan, Ikaw lang ang tanging. Na? Mayroong 10% lang ang tiwala ko sa Fato Cotidiano. Kaya parang sinisira mo ako. na magiging isang lubos na negatibong resulta. Sige, punta tayo dito. Nandito ang mga reforma. Okay, nasa reforma pa rin tayo. Oo, para tapusin ang kaunti tungkol sa Cuba. Sa totoo lang, binigyan ko kayo rito ng maikling buod ng mga reforma. Malamang na pinag-uusapan natin ang Cuba ng pahapyaw lang na pwede naman natin pag-usapan dito ng 10 oras. Pero ito ay para bigyan kayo ng idea, magbigay ng ilang punto at sabihin sa inyo na sa mga susunod na araw ay subaybayan ninyo ang mga nangyayari sa Cuba. Ngayong natanggal na ang Estados Unidos sa World Cup, may libreng oras na si Trump at magsisimula na naman siyang maglaro sa ibang sitwasyon at eksena. Kaya makikita ninyo na sa mga pinakamahalagang pagbabago ay ang pagpapakilala ng mga pribadong bangko at pagbubukas ng mga pamumuhunan para sa Cuban diaspora na dati ay ipinagbabawal at hindi maiisip hanggang kamakailan lang. Bahagyang pagbubukas ng merkado ng ari-arian at pagbawas ng universal na subsidya gaya ng nabanggit ko. Dahil na rin sa sikat na libreta, wala nang laman yung ngayon dahil wala nang ipinapamahagi at mas malaking otonomiya para sa mga negosyo at mga magsasaka. Totoo rin, nakikita ko na si Marco Baroncini ay nagsabi pa nga ng mga pribadong bangko, pati ako, tungkol din sa mga pribadong bangko. Iyon talaga ang nakaapekto sa akin. Yun ang igit na yumanig sa akin. Kasi sabi ko mga pare, ito ay isang maniobra. Gusto ba nilang gayahin ang modelo ng China? Oo nga, na yun syempre hindi. Pero ngayon, syempre sinasabi na ang China at syempre ang gabay na tinitingnan ay ang China. Syempre, lagi dapat may naratibo, Nicolo. Mas alam mo yan kaysa sa akin. Hindi mo naman pwedeng sabihin na sinaktan nila tayo, binali nila ang braso natin at kailangan nating gawin ito. Hindi.
kailangan mong sabihin na nakita natin na gumana ito sa China, kaya ngayon gagawin din natin ito. Siyempre, kailangan laging maghanap ng paraan para makalabas ang mga iyon mula sa krisis pampolitika. Pero kung gusto mo, tara na. Sa Colombia para makapasok tayo kay Sabna. Hindi yon tungkol sa mga jersey. Punta tayo sa Colombia. Punta tayo sa Colombia. Dahil ang pagpunta sa Colombia ay parang pagpunta sa gilingan, mapapahiran ka ng harina. Punta tayo sa Colombuya kung saan ang isang tao na kailangan nating tawaging presidente, Abelardo Vélez Perea, at kaya hindi lang basta tao, ay nagawang maging presidente sa pamamagitan ng panalo, sabihin na nating sa huling sandali, laban kay Ivan Cepeda. Isa siyang napakapinong intelektual at malamang ay isa sana siya sa pinakamahuhusay na politiko sa Latin America sa nakaraang 20 taon. Pero isang taong napakadogmatiko na hindi talaga nagawang lumayo ng sapat nung kampanya mula sa mga naging paniniwala niya. Ilang maling naratibo ni Petro gaya ng gumawa ng Constituent Assembly para baguhin ang sistema o ang kasunduang panlipunan sa Colombia. At doon, agad na pumasok sa isip ng lahat ang Venezuela kaya sinabi nilang hindi. Sige na. Pero dito agad kong naalala si Bertroni. Tama, kaya pati lahat. At kaya, sa madaling salita, may ilang mga bagay na nagpabagsak sa kandidatura ni Spera na umabot pa rin ng halos 13 milyon. Kaya, gusto kong sabihin, malinaw na nahati ang bansa. Ang problema ay nanalo ang isang Ginoo na hindi ko alam kung anong salita ang gagamitin ko. Dahil siya ay isang kahina-hinalang tao. Ang mga gawain ng ginawa niya. Isa siyang abogado at ipinagtanggol niya ang isang serye ng mga personalidad sa nakaraang 10-15 taon na sila ang pinakamasama sa pinakamasama na iniluwal ng Colombia. Kaya siya at masasabi natin ito kahit nung kampanya ay nasabi na siya ang naging abogado ng mga kriminal at siya ay isang tao na may matinding pagkakalapit sa Estados Unidos pati na rin ang pagiging mamamayan ng Amerika. Makikita pa natin yan, makikita pa natin yan sa susunod. Siyempre, tagahanga siya ni Bukele, Milei at Trump. Sa katunayan, inuulit ko, sa bansa may mga artikulo na nagsasabing sina Bolsonaro, Milei, Bukele at Trump ay nagkaroon ng anak. Ang pangalan ay Abelardo, hindi ba? At lumalabas na si Abelardo. Kaya itong Ginoo ay ipinagtanggol o hindi niya ipinagtanggol. Nagkaroon siya ng sabihin na nating mga relasyon at ipinagtanggol niya hindi bilang abogado pero sa publiko ang mga ginawa ni Mancuso. Ngayon, hindi ko alam kung alam ninyo kung sino si Mancuso. Pero si Mancuso ay isa sa mga pangunahing kriminal na mamamatay tao, sigurado. Colombiano, ibig ko sabihin, pero hindi kayo kailanman nasisiyahan. Isa na pinupuntahan ninyo sa panoorin ang kwento ninyo. Isa siyang lalaki. parang mga manggas ng preso, sige na. Tingnan nyo kung sino si Salvatore Mancuso at sabihin nyo, sige. Pero mga pare, kahit yung isa na baka kakampi niya sa politika, kumbaga sa mga paraan ni Mancuso, baka hindi rin sila ganoon kasundo. Pinagtanggol niya ito sa pagsasabing masyadong kaunti ang pinatay ni Mancuso. Dapat mas masama pa ang ginawa niya. Hindi, dapat mas maganda ang ginawa niya. Pinupush din niya yung bahagi ng pagiging Uribista. Isipin nyo, si Uribe, yung dating presidente ng Venezuela, ay nahatulan. Matagal ng kaaway ni Juan Zapata na iniugnay ng Transitional Justice ng Colombia sa mahigit 6,200 kasong false positive. Ibig sabihin, mga taong pinatay at nilagyan ng baril sa kamay para magmukhang mga gerilya at sa ganon, makakuha ng gantimpala ang mga militar. Mga kaibigan, nakakabiglang mga bagay. Ayan, si Uribe ayaw kay Belardo dahil masyado raw radikal at sinuportahan niya si Paloma noong unang sesyon ng eleksyon. Pagkatapos, nang makapasok na si Belardo sa runoff, nagkaroon ng paglapit. Pero para kay Uribe mismo, si Belardo ay isang bagay na mahirap ipaliwanag. Tapos itong Ginoo sa gitna ng larawan, makikita ninyong ipinatanggol niya si David Musia, David Musra, David Musia Guzman, DGDMG, na siyang responsable sa isang pyramid scheme na may 200,000 na biktima. Itong Ginoo ay nagpalusot ng bilyon-bilyong pera, naglaban ng maraming pera mula sa droga, nahuli sa Estados Unidos, nagsilbi ng kanyang sentensya doon at nayon ay nakakulong sa Colombia. Sa simula, si Abelardo ang abogado niya. Sino pa ang ipinagtanggol niya Abelardo? Ipinagtanggol din niya si Alex Saab. Si Alex Saab na nakikita ninyo dito sa kanan. Si Alex Saab na naging tau-tauhan ni Chavez at pagkatapos ni Maduro,
sa lahat ng mga transaksyong ginawa sa internasyonal na antas para mawala ang ginto, para mawala ang mga dolyar. At siya ang namahala sa mga kontrata ng misyon sa Vienna, siya rin ang namahala sa tinatawag na mga clap bags, ibig sabihin mga bag na may lamang pera. May patong siya sa lahat. Naging bahagi siya ng diplomatikong corps nang siya ay maaresto sa Cabo Verde at nais siyang ipa-extradite. Sinasabi mo bang patay na kami? Anong ibig mong sabihin? Hindi, ibang ibig kong sabihin. Pinag-uusapan natin ang mga taong ito dito. Hindi. Hindi. Siyempre, Pagkatapos siya ay bumalik sa Venezuela matapos ma-extradite. na hindi naging maganda ang resulta at ginawa siyang ministro ni Maduro sa oras na nahuli si Maduro. Noong ika-3 ng Enero, sinabi ng Estados Unidos na gusto nila si Saab. Pinatalsik si Saab ni Delcy Rodriguez at ibinigay siya sa Estados Unidos. Ayan, si Saab. Siyang nakialam para hindi palayain si Alberto Trentini at siya rin ang nagpanatili ng negosasyon na parang nakasabit lang sa isang hibla. Gusto niya ng pagkamamamayan para masiguro ang pag-alis nila ng kanyang pamilya papuntang Italia. Gusto niyang makakuha ng safe conduct mula sa gobyernong Italiano para makapunta sa Italia. Alam niyang hinahanap pa rin siya ng Estados Unidos. Hindi niya nagawa, nagkaroon ng hatol. Ang asawa niya ay nakipag-areglo sa sentensya. Ngayon ay nasa Italia siya at maaari ninyong tingnan ang mga balita at siya ngayon ay na-extradite na at nasa Estados Unidos na. Ang magiging presidente ng Colombia sa ilang linggo ang dating abogadong tagapagtanggol ni Alex Saab. Ayan, para maintindihan natin sandali kung sino ang pinag-uusapan natin. Ngayon, isipin ninyo na itong Ginoo ay may ilang mga bagay na nagpapaisip sa atin kasi may mga moderator ako na parang walang buhay. Ibig kong sabihin, dito. Sabi ni Winter sa akin na ang asawa niya ay dating modelong taga-Roma. Ibig sabihin, alam niya ang lahat. Oo. Ate BP. May naglagay pa nga ng pangalan dati. Pero kung hahanapin ninyo, madali ninyong mahanap. Sinulat ko nga ito sa huli kong artikulo sa Fato Quotidiano, pero alam kong hindi ninyo binabasa ang Fato Quotidiano. Pero sa huli kong artikulo sa Fato Quotidiano, pero binabasa ko ito. Binabasa ko talaga. Ibig sabihin, binabasa ko rin ito. Pwede ninyong basahin sa aking blog. Sa Italianong blog ko sa Fato Quotidiano, marami kayong makikitang interesanteng bagay tungkol sa Latin America. Ngayon, isipin ninyo na sinabi agad ni Velardo na dapat nating palakasin ang ugnayan sa Israel. Prioridad agad ng presidente ng Colombia pagkaupo niya sa posisyon. Alam mo yung kapag kapit-bahay ka, di ba? At natatakot ka sa ekonomiya, di ba? Tama, palakasin ang ugnayan sa Israel. Na naputol ang ugnayang diplomatiko sa gobyerno ni Gustavo Petro. Bakit si Gustavo Petro? Dahil talaga namang walang ideolohikal na pagkakatugma at may batikos sa genocide ng mga Palestino. At pagkatapos, Sa pangkalahatan, pwede ring magdala ng pondo sa. kagustuhan ni Trump at iba pa. Tama. Kay Belardo, agad ko sinabi, Sige, pero kung ako ang presidente, aalis tayo sa UN, Organisasyon ng mga Estadong Amerikano at Inter-American Court of Human Rights. Wala namang silbi ang mga iyon. Bakit pa tayo nandoon? Kaya syempre, sinusundan din natin doon ang yapak ni Trump, 'di ba? At kung makikita ninyo sa unang larawan, yung nga sa kaliwa, makikita ninyong masayang-masaya siya. Hawak niya ang kanyang US citizenship. Isang bagay na, sa totoo lang, ay pinuna sa kanya ng ilang mahistrado sa Colombia. Sabi nila hindi siya pwedeng maging presidente ng Colombia kung mamamayan din siya ng Estados Unidos. Kaya kailangan niyang isuko ang pagkamamamayan niya. Pero sa totoo lang, hindi naman siya isinuko. At dito, tinatanong nila ako, tinitingnan ko ang mga tanong, sinasabi nila, pero sa mga teora ng sabuatan, sa eleksyon sa Colombia, nagkaroon ba ng dayaan? Pero sa totoo lang ang sistema ng pagboto sa Colombia ay isang medyo mapagkakatiwala ang sistema. Ako, sa totoo lang, ayoko magsalita tungkol sa dayaan kapag wala namang ebidensya. Kasi kung hindi, parang ginagawa na lang nating magulong usapan ng
at parang pwede na lang sabihin ng kahit ano. Alam niya naman na nagsasalita lang ako tungkol sa mga bagay na alam ko. Yung mga bagay na may kaalaman o kamalayan ako. Pero ayun, sa pagkakataong ito, sigurado akong nagkaroon ng hiling si Man Cepeda na muling suriin ng 30,000 mesa ng botohan. May ilang mga video na kumalat, hindi ko nagawang tiyakin kung totoong mga video ang mga yon, kung saan ipinapakita nila ang mga panghihimasok, kumbaga, o mga peking bagay. Sabihin na natin, sa mga talaan ng boto ng iba't ibang mesa ng botohan na may maling bilang. Pero inuulit ko, wala akong nakita mula sa mga taga-Masid na mayroong napakalaking pandaraya na, maliban sa ilang particular na sitwasyon na nagbigay ng ideya na maaring magbago ang datos dahil sa huli, si Abelardo ay nanalo na may malaking lamang. Siguradong ang Colombia na siya ring Colombia na tumanggi sa plebisito, ang parehong Colombia na hindi bumuto kay Petro noong eleksyon ng 2022 ay patuloy na bumuto sa kanan. At ang Colombia ng mga lungsod, ito ang Colombia na hindi ganong rural, ang Colombia na hindi naranasan ang palaventismo, ang Colombia na hindi nakakaranas ng tunggalian. At kaya mas malapit ito sa mga usaping may kinalaman sa negosyo, industriya at international na ekonomiya. At kaya, mas naniniwala ito. Sa kwento ng babala na darating ang mga komunista na kukunin ang lahat ng ating kaginhawaan at ibibigay lahat sa mga magsasaka, kung hindi, ang tanyag na reformang agraryo. Kaya masasabi natin na ang takot sa komunista na nakatago sa aparador kahit sa eleksyong ito. Dahil sa mga pagkakamali sa kampanya, sa tingin ko, nagresulta ito sa pagkapanalo ni Abelardo na dinala ni Ivan Cepeda. Punta tayo sa huli nating paksa, ang Peru. Nanagawa ng coach mga bata. Nanagawa ng coach. 4 na beses na 40. 36.7%, oo. Sa totoo lang ngayon. Dahil sa mga boto mula sa ibang bansa, lumalawak ang lamang, kaya umabot na tayo sa agwat na hindi na, sabihin na nating, hindi na kayang habulin ni Sanchez, kaya si Sanchez na hindi yung Sanchez, mag-ingat tayo. Hindi ito ang Sanchez na Kastila. Ito ang Sanchez na taga Peru. At umabot na tayo sa mga numero na hindi na kayang questionin mula sa pananaw ni Sanchez. Ibinigay na ng Pambansang Konseho ng Halalan ng Peru ang panalo kay Keiko Fujimori na hindi naman talaga siya isang di kilala. Isa siya sa mga sumubok na manalo ng 4 na beses kasama ang kanyang partido sa halalan. 3 beses siyang nabigo at sa ikapat na pagkakataon ay nakuha niya ang posisyon na dating hawak ng kanyang ama. Dahil siya ang anak ng diktador na si Fujimori, noong huling bahagi ng dekada 80 at simula ng dekada 90 tama-tama, siya talaga ang anak ng dating diktador na Hapones ng Peru. Pinamunuan niya ang Peru ng may kamay na bakal, nakipaglaban siya sa Sendero Luminoso. At tandaan, dahil siya ay nahatulan, namatay siya. Namatay siyang nahatulan dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan, korupsyon at maraming pagpatay. Ibig sabihin, nahatulan siya dahil pinamunuan niya ang Peru na parang kriminal, hindi lang dahil sa mahigpit na pamumuno. Nahatulan siya dahil sa sapilitang pagpapasterilize sa 10,000 katutubong kababaihan nang hindi man lang ipinapalam sa kanila ito mula sa mga rural na lugar ng Peru. At ibig sabihin, ito ang uri ng pinagmulan na pinag-uusapan natin dahil siya ay anak ng lalaking ito at syempre, sumusunod siya sa parehong linya ng politika. Hindi siya mansanas na nahulog malayo sa puno, kundi sa paanan lang ng puno, kaya ganon. Si Keiko Fujimori ay anak ng isang napaka-kontrobersyal na personalidad sa Peru. Ngunit tandaan, noong siya ay namatay, nakatanggap pa rin siya ng malaking suporta mula sa malaking bahagi ng populasyon ng Peru. Ngayon, inilagay ko rito ang ilang datos dahil kapag pinag-uusapan natin ang Peru, pinag-uusapan natin ang isang natatanging kaso, ang kanyang kasaysayan. Ibig sabihin, tinutukoy natin ang isang bansa na sa mga nakaraang taon ay halos naranasan na ang lahat ng inaasahan. Maghintay, kunin ang muleto, ipako ang mulo. Paano nangyari na ang anak ng Danoon ay nakarating? Pasensya na, mukhang masyado mong pinadali. Akala ko pagkatapos nito ay wala na akong masasabi tungkol sa pedigree. Talagang ginamit ko pa ang salitang pedigree.
Kaya isipin mo, kapag pinag-uusapan natin ang eleksyon at na-try niya ng 4 na beses, hindi natin dapat isipin na ang bawat eleksyon ay ginaganap kada 5 taon, hindi ba? Dahil sa Peru, mayroong isang political instability na halos likas na sa sistemang pampulitika ng Peru. Kaya dito, madalas ang eleksyon. Meron, tapos may balota. Makikita ninyo. Pero noon, mula kay Pedro Pablo, noong 2018 natapos ang termino ng presidente, ang sumunod, si Martin Vizcarra, tumagal lang ng 2 taon. Ang sumunod na presidente ay tumagal ng 1 taon, yung kasunod din 1 taon, tapos nagkaroon ng sariling kudeta at inaresto siya. Kay Boluarte, 3 taon. Iniimbestigahan siya dahil sa mga panunupil matapos siyang maupo sa pwesto. Kaya mula 2022, sina Dina Boluarte, Jose Guerri, Jose Maria Balcazar at ngayon si Keiko Fujimori. Mula 2022, ibig sabihin 3 presidente nang nadaan. Kaya medyo mabilis talaga ang eleksyon doon. Pero, kaya kapag sinabi kong 4 na beses na siyang sumubok, huwag ninyong isipin na mula pa noong dekada 80 siya sumusubok. At siyang anak ng taong, oo, na naging presidente ng maraming taon. Ngayon iniisip natin si Bukele. Iniisip natin na wala pang naging katulad ni Bukele sa Latin America. Sa totoo lang, si Alberto Fujimori ang maaring ituring na ganoon. Makikita niyo siya sa gitna ng larawan, siya yung nasa gitna na may lahing Hapones. May malaking diaspora ng mga Hapones sa Peru. Siya ang naging parang paunang yugto ng mahigpit na pamumuno ni Bukele. Siya kasama ng mga personalidad tulad ni Montesino at iba pa ang lumika ng mahigpit na pamumuno. Ibig sabihin nito, kung pinaghihinalaan kang kasapi ng Sendero Luminoso o bahagi ka ng mga makakaliwang kilusan ng mga estudyante, pupuntahan ka nila at sa kahit anong dahilan ay papatayin ka. Tapos ililibing ka na lang kung saan. Nabunyag ang mga operasyon at siya ay nahatulan, pati na ang iba pang nabanggit ko. Pero ayun, nahubog siya sa isang pananaw sa estado na sobrang kanan, mahigpit sa seguridad at napakamarahas din. Sa totoo lang, ayon sa kanyang programa, sinabi niyang dumating siya para magdala ng kaayusan sa Peru. Hindi siya nagsasalita tungkol sa politika o lipunan. Parang narinig ko na yan dati, madalas mo marinig. Dumating siya para magdala ng kaayusan sa Peru. Ngayon, karamihan sa mga nasa larawan ay iniimbestigahan, namatay sa kulungan, nagpakamatay o nahatulan dahil sa korupsyon. Ibig sabihin, ang huling 12, huling 11 o 12 na presidente ng Peru, kung isasama natin si Dina Boluarte at kung isasama rin natin si Jerry. 12 sila at sila ay nahatulan o namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. O meron pang mga sentensya na kailangang pagdusahan. Sa madaling salita, hindi ka panipaniwala ang sitwasyon sa politika sa Peru. Pero mag-ingat, bakit nga ba kakaunti ang naririnig natin tungkol sa Peru? Dahil ang ekonomiya ng Peru ay matatag. Ang sol na siyang pera ng Peru, ang mga soles, ay patuloy na may matatag na ugnayan sa dolyar. Kaya naman matatag ang ekonomiya nila, isa itong solidong ekonomiya. Kaya sa ganitong aspeto, ang kawalang tatag na dala ng Kongreso na siya namang nagdudulot ng karamihan sa mga problema. At nasa Kongreso ng Peru, na yon ay may mga ginawang reforma na sa Kongreso ng Peru, mayroong 110 na kongresista kung saan 106 na sa kanila ay may mga kaso o hatol para sa korupsyon, sexual na karahasan at pag-abuso ng impluensya. Ibig sabihin, parang sindikato ang Kongresong yon, hindi talaga tunay na Kongreso. At ang kongresong ito ang siyang naglalabas ng mga musyon ng kawalan ng tiwala sa mga presidente, sinasabing sila ay walang kakayahan, intellectual na maging mga presidente na sa madaling salita kaya isang napakatinding sitwasyong pampolitika. Makikita ninyo ang manifesto ng anak ni Alberto Fujimori, diktador na naatulan sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Nanalo sa pamamagitan ng manifesto na Peru na may kaayusan. Sa ngayon, di pa natin alam ang naghihintay sa Peru. Pero tiyak na para sa mga katutubong populasyon, para sa mga populasyong rural, para sa mga populasyon na hindi kinakatawan ng industrial na Peru, ng Peru na yon. Ng malalaking negosyo at ng Peru na puno ng palakasan,
hindi magaganda ang mga susunod na taon para sa kanila. Inaabangan ang mahihirap na taon ng panunupil at labis na pagkuha ng likas na yaman. Ang Peru ay isang bansa kung saan laganap ang mapagsamantalang pagkuha ng likas na yaman tulad sa Bolivia at sa iba pa. Sa Colombia halimbawa, hindi natin nabanggit pero ipinaliwanag ito ni Belardo Atlas. Pangalawa niyang tatawagan pagkatapos kay Trump ang mga kumpanya ng pagmimina at pagkuha ng krudo. Sasabihin niya, narito kami, pumunta kayo, gawin ninyo ang gusto ninyo. Kaya, sa madaling salita, ang sitwasyon sa Peru ay tumutugma sa nangyayari sa riyon. Dahil subukan nating magkwenta, Honduras, isa sa mga unang boto na napunta pabor kay Trump dahil sa panghihimasok ni Trump. Pagkatapos, meron tayong Bukele na naging matalik na kaibigan ni Trump noong pinagamit niya ang sikot at nagsimulang tumanggap ng pera para sa mga deportasyon. Tungkol sa deportasyon, magsasalita ako sa huli. Milko, paalala mo sa akin ang tungkol sa mga deportasyon ng mga Venezuelan? Ngayon naman, meron tayong si Belardo at si Spriga sa Colombia, isa pang malaking kaibigan ni Trump. May bagong presidente rin ang Bolivia, kaalyado ni Trump. Si Fujimori ba ay namumuno din kasama ni Trump? Sino? Siya, Fujimori, come messa a punto. mahusay siyang mamuno kasama si Trump. At hindi siya naimbitahan sa mga pagpupulong na ginawa ni Trump kasama si Millie, kasama ang anak ni Bolsonaro at kasama si Cast, kasama si Cast, na nasa Chile. Hindi siya kabilang sa mga paborito ni Trump. Pero sinabi na niya na siya ay umaayon siyempre sa bagong alon ng politika sa rehiyon. Uulitin ko, si Millie sa Argentina, si Cast sa Chile. Mayroon din tayong Paraguay at Bolivia na nakaayon. Ngayon, sa Brazil, magkakaroon tayo ng eleksyon sa katapusan ng taon. Susubukan ulit ni Lula. Ang anak ni Bolsonaro ay na-disqualify at siya rin ay nahatulan. Kaya, malamang. At kahit na dapat sabihin ito ng ating Francisco Guerra, pero magiging isang kinatawan ng Bolsonarismo na ngayon ay napakasikat. Ang gobernador ng Rio de Janeiro at siyang malamang na susubok tumakbo kung hindi siya ay ibang kinatawan ng Bolsonarismo. Hindi mamamatay ang Bolsonarismo kahit wala si Bolsonaro. Ngayon, isa na itong kilusan na may sarili ng direksyon. At pagkatapos sa Ecuador, syempre, si Daniel Noboa. Mamamayang Amerikano rin siya. Ipinanganak at lumaki sa Estados Unidos, Pangulo ng Ecuador. Nagsisimula nang makita ang isang pattern. Tama. Isa itong pattern na medyo nakakabahala pero sa kabilang banda, ipinapakita kung paanong nagiging panakot ang mga nangyayari at nangyari sa Cuba, Nicaragua at Venezuela. Walang masyadong nagsasalita tungkol sa Nicaragua pero si Daniel Ortega ay nababaliw na. Wala na akong ibang salita para ilarawan ang ginagawa ni Daniel Ortega sa Nicaragua. Hindi na konektado sa Sandinismo yan sa loob ng 10 taon. Kaya ang nangyayari sa Nicaragua, ang nangyayari sa Venezuela at ang nangyayari sa Cuba ay nagiging panakot sa rehiyon. Na bumuboto sila ng mga presidente na sobrang kanan o mga outsider, mga sukdulang neoliberal na gustong gawing malaya ang buong merkado at buksan ito sa mga dinamika ng Washington. Kaya ngayon, may bagong plano Condor na hindi na tungkol sa pagtatatag ng mga diktadura sa mga bansa. Oo, layunin nilang maglagay ng mga presidenteng may dalawahang pagkamamamayang Amerikano para buksan ang merkado sa pagsasamantala. At iba pa. Para sa pagsasamantala at negosyo ng pamilya Trump. Dahil meron din nun, Okay. Negosyo ng pamilya. Kailangan ko pa bang ipaalala kung tungkol saan yun? Tungkol sa tradisyon at kilusan. At yung isa pang bagay, gusto ko sanang itanong, sa Facebook page ni Fujimori, may malakas bang presensya ng mga Hapon? Oo, meron. Nagkaroon ng malakas na presensya ng diaspora ng mga Hapon sa Peru, pero pati na rin sa Brazil. Noong ako ay nanirahan sa San Paulo, isipin ninyo na kung sakaling mapunta kayo sa San Paulo ay may pinakamarami. Sa San Paulo ay naroon ang pinakamalaking distritong Hapones sa labas ng Japan. Tinatawag itong Japao Libertagi at ito ay nasa San Paulo mismo. Lahat ay Hapones, pati Starbucks, kamanga-manga at gawa sa estilong Hapones. At parehong Peru at Brazil ay dalawang bansa na tumanggap ng napakalaking migrasyon ng mga Hapones mga 1,000 taon nang nakalipas.
Alam ko na baka mag-research pa ako dito. Baka may koneksyon nito sa pagtrato sa mga Hapones nung ikalawang digmaang pandigdig habang naka-intern sa Amerika. Kaya lumipat sila. Hindi. Mas nauna pa yon. Mas nauna pa. Pero napaka-interesante ng kwento. Pwede nating talakayin sa susunod ang diaspora ng mga Hapones at iba pang diaspora. Ang Venezuela ay isa sa mga bansang tumanggap ng napakaraming diaspora. Pero di ko maintindihan kung bakit hindi ito mas napag-uusapan sa Italia. At si Agostino Codazzi na mula sa hilagang silangang bahagi ng Italia ang naging unang kartograpo ng Venezuela noong 1800. Siya ang inatasan noon ng Pangulo ng Venezuela na gumawa ng mga ruta ng migrasyon mula Europa papuntang Venezuela. Si Agostino Codazzi, isang Italiano, ay nagpapatunay ng presensya ng Italia sa Venezuela. Pero bihira itong mapag-usapan. Tungkol sa mga deportado, isipin mo ang kamalasan. Napakakaunti lang talagang napag-uusapan ukol dito. Kailangan ko sagutin sandali ang isang komento. Dito, sinasabi nila na pinaikli raw ng maestro ang kanyang balbas kumpara sa dati. Sino nagsabi sa'yo? Ang Mossad? Hindi, sinabi sa akin ng anak kong maliit, masyado na raw mahaba, kaya pinaikli ko. At saka dito sa Madrid, may mga heat wave, 40 degrees ngayon. Kaya isipin ninyo na. Ipinagpatuloy ni Trump ang deportasyon papuntang Venezuela. Pagkatanggal kay Maduro at Delcy Rodriguez, sinabi nila na yon sisimulan na naming ipadala ka. Mga eroplano na puno ng kriminal daw. Pero sa totoo, karamihan ay basta na lang pinulot sa kalsada habang papunta sa trabaho. Alam nyo na ang kalagayan ng AIS sa Venezuela. Kaya mga pare, ang pinaka nakakatakot na sitwasyon ay mahigit 130 katao ang namatay na na-deport mula sa Estados Unidos noong nakaraang gabi. Dinala sila sa isang hotel sa lugar ng La Guaira, malapit sa Maiquetía, isang hotel na tuluyang gumuho noong lindol. Kaya 2 lang yata ang nakaligtas sa lahat ng na-deport noong araw na iyon. Kaya isipin ninyo, nakalabas na kayo ng Venezuela, nilakad ninyo ang Darien, nilibot ninyo ang buong Central America, nakarating kayo sa Estados Unidos, tinawid ninyo ang buong Mexico, at sa wakas ay nakarating kayo sa Estados Unidos. Nagsisimula kayong magtrabaho, sinusubukan ninyong ayusin ang mga dokumento ninyo. Hindi ninyo magawa, pero nagsisimula pa rin kayo, sinusubukan ninyong magtrabaho. Maaring may kamag-anak kayo sa Venezuela na pinapadalhan ng pera at akala ninyo inagtagumpay na kayo pero wala pa rin. Dumating ang ICE, ikinulong at dineport kayo, tapos sa Maiquetía, di nyo pa nakita ang pamilya ninyo. Lindol at namatay kayo na nadaganan ng gusaling doon kayo, ikinulo ng sarili ninyong gobyerno. Ibig sabihin at kasama si. Itong bugso ng optimismo, lubos ako nagpapasalamat kay Diego Batisteza ngayong gabi na pinasaya tayo ng mga kwentong talagang nakakatawa at magaan. Hindi, mabigat. Tapos may isang bagay pa ako. Kung napalungkot niya ako, na ako pa naman ay tumututok sa digmaan sa Ukraine at sa Iran. Hindi, mabigat talaga to. Na para sa akin, na talagang tumatama rin sa personal ko. Personal talaga, isang. May kamag-anak akong umalis mula sa paliparang yon 5 oras bago makarating dito sa Espanya. Kaya meron. Ang live na sitwasyon ay kakaiba, salamat sa inyo. Sabi ko na, darating ako ngayong gabi na puno ng enerhiya kasi. Kaunti lang talaga, bilang na bilang, ngayong gabi na natiling maayos ang mga tao. Sa kaunti lang talaga. Sinabi ko na sa inyo na magiging live ito kung saan darating ako na puno ng enerhiya. Kasi lalo na tungkol sa Venezuela, may mga bagay na parang nakakabigla para sa akin na hindi na ibabalita, na hindi na ipapaliwanag, na hindi nasasabi. Para sa akin, mahirap makita ang mga lugar na napuntahan at tinirhan ko na bumagsak at gumuho. 2 taon lang ang lumipas, nasa La Guaira ako noon, nakikipag-usap. Naalala ko ang isang taxi driver kasi dumating kami sa paliparan ng Maiquetía, nasa isang hotel kami at kumuha kami ng taxi para ipasyal kami sa La Guaira. Yung makasaysayang sentro na inayos na nila at naalala ko yung pag-uusap namin ng taxi driver na yon. Sabi nga, kamusta na ang sitwasyon na yon na de facto ng dollarized ang bansa. Nakikita natin na gumagalaw na ulit ang merkado. At sabi niya, na yon pwede na kaming magtrabaho. Masaya kami na pwede na kaming magtrabaho. At sinabi niya sa amin na may 2 siyang anak na babae na nag-aaral, siya at ang asawa niya ay parehong nagtatrabaho at sinasabi nilang pareho kaming nagtatrabaho, nag-aaral ang mga anak namin at nakakaraos kami hanggang sa katapusan ng buwan.
Ang tanging problema lang ay hindi namin kayang harapin ang biglaang pangyayari. Kung bukas mabutas ang gulong ng kotse ko, wala akong reserbang pera para may paggawa yon. Kaya naming magtrabaho, pero araw-araw lang ang pamumuhay namin. Pinag-uusapan natin dito isang taong may pinag-aralan at may degree, pero nagtatrabaho siya bilang taxi driver. Kaya ang unang tao na naisip ko sa La Guaira ay siya. Siya yung taong kahit papaano ay nagsusumikap, may maliit na tindahan ng mga gawaing kamay, nagbebenta ng arepas dun sa tabing dagat, dun mismo sa lugar na nagbebenta siya ng arepas sa tabing dagat. Nandun ang anak ni Diosdado Caveglio, ilang linggo bago ang lindol. Para gumawa, para mag-promote, di ba? Pinag-uusapan ang La Guaira, ang turismo, lahat ng yan. Kaya naman, kumbaga, isa itong bagay na direktang tumatama sa akin dahil kilala ko siya ng mabuti at dahil inuulit ko, pakiramdam ko, napakasama talaga nito. Napakalaking pinsala ito sa pagbibigay impormasyon. Pinag-uusapan ito sa paraang ginagawa nila. Kaya Mirko, sinasamantala ko ang pagkakataon at nagpapasalamat ako sa iyo dahil alam ko na, kumbaga, sa channel na ito ay pinag-uusapan ang digmaan. Binubuksan mo ang pinto para mapag-usapan din. Ang mga paksang ito. Ayan, sumasang-ayon naman sa akin si Stefano, di ba? Nabasa ko na sa huli, pati kayo ay nainis din. Kasi yung mga bagay, yung mga kumakalat, na yon naiintindihan ko na. Kung di kayo marunong mag-Espanyol, mahirap intindihin ibang video. Kaya mag-ingat sa Vinted na yan. Isumbong agad kung makita ninyo ang mga anunsyo na yon, may mga channel na nang-ongolekta para magsumbong. May nagsulat kanina tungkol doon na si Epstein ay namatay o pinatay siya, gaya ng sinasabi nila. At hindi ibig sabihin nun na nawasak na ang buong network. At sa gitna ng mga trahedyang ito, dito talaga hinahanap ang mga taong mahina. Sa kasong ito, mga bata. Kaya talaga kung maari, subukan nating magtulungan, maging kapaki-pakinabang kahit malayo tayo. Isa pa, isang yakap at pasasalamat sa diaspora ng mga Venezuelano na ginawa ang lahat ng kanilang makakaya. Nakita ko ang mga sentro ng pagtitipon dito sa Madrid at mga taong naglaan ng oras at pumunta para bumili ng mga pangunahing pangangailangan sa lahat ng mga lungsod. Sa buong mundo, ang mga Venezuelano sa diaspora ay nasa unahan. Para nandoon, para maging bahagi kahit na malayo sila. Kaya talaga sa Venezuela, ang bayan ang nagliligtas sa bayan. At kahit ang mga wala roon ay ginawa ang lahat para makapagpadala ng kahit ano. Kaya ano na ngayon? Ang malaking tanong, hindi para lalo kayong mainis, pero ang malaking tanong na meron kami ay kung sino ang mag-aasikaso ng mga tulong pagdating sa bansa. Dahil, inuulit ko, alam natin na ang mga militar at paramilitar na pinamumunuan ni Diosdado Caveglio ang siyang kumokontrol sa black market. Sila rin ang malamang tatanggap ng mga tulong sa adwana, pantalan at paliparan. Umasa ako na sina OSHA at ang Cruz na Pula ay direktang makakuha at mamahala sa mga tulong na ito sa ilalim ng superbisyon. Siguro kahit na hindi naman talaga sabihin na natin mga santo ng Estados Unidos ay maaaring mag-apply. Nakita na natin kung paano nila pinamamahalaan, halimbawa, ang mga tulong sa Gaza, hindi naman talaga nila pinamamahalaan ang mga tulong, ginagawa lang nila ito. Isa pang bagay, pero ayan, gusto kong sabihin na may supervision ng Cruz na Pula ng Estados Unidos o ng Cruz na Pula ng Espanya o ng Cruz na Pula ng Venezuela. Pero, sa madaling salita, na may mga ikatlong partido na maaaring maggarantiya sa atin na ang mga tulong na ito ay hindi pamamahalaan ng militar at hindi pamamahalaan ng gobyerno sa ganitong paraan. Lubos akong nagpapasalamat kay Diego at sa mga sumubaybay. Tulad na nakita ninyo, binibigyan namin ng pansin kahit sa ganitong sitwasyon. Pero dahil gusto ko ring matuto, kaya lang ito ay isang larangan na wala akong oras para pamahalaan, hindi ako handa, wala talaga akong sapat na oras para masubaybayan pa ang mga pangyayari sa South America. Kaya umaasa ako sa mga eksperto. Dahil sa passion na ito, naririnig ninyo ang passion ni Diego sa kanyang larangan, lalo na kapag siya ay dumadating. Policeni. Mahal niya ang ginagawa niya, mahalaga sa kanya na magbigay ng tamang impormasyon sa lahat ng aspeto, hindi siya ideological. Dahil tulad na nakikita ninyo, pumupuna siya sa kaliwa at pumupuna rin sa kanan. At sa tingin ko, hindi sila nabibigyan ng espasyo na nararapat sa kanila. Dahil gusto ko makakita ng mga taong tulad ni Diego. Gusto ko makakita ng mga taong tulad ni na Policeni. Pumunta sa TV para ipaliwanag sa'yo kung ano ba talaga ang nangyayari sa Africa, sa South America, at mga ganitong bagay. Pero sa halip, kailangan natin gawin ang mga ito sa YouTube. Buti na lamang dyan tayo na sumusuporta sa amin. Sino ba ang nagmamalasakit sa telebisyon? Kung kailangan ng 4 na oras para magpaliwanag,
kukunin natin ang oras na gusto natin. Wala tayong limitasyon sa oras. Wala tayong 1 minuto at kalahati. Pasensya na, may patalastas. Ito ay isang channel para sa mga gustong umunawa at para sa mga talagang gustong maintindihan ng malaliman ang mga bagay. Dahil lahat ng sinabi niya sa halos 2 oras ay maliit na bahagi lang ng oras na inilalaan niya rito ng mga alam niya. At kung susundan ninyo siya, maaari pa kayo magtanong sa kanya, magtanong ng iba pang mga bagay na siya ring inirekomenda kong gawin ninyo kina Polly Policieni, sa Africanismi, at iba pa. At ako naman, sige, ako ay abala na sa giyera sa Ukraina. Inialay ko na ewan ko kung ilang oras, mga kaibigan, libo-libo at libo-libo nitong 4.5 taon. Salamat mga Ginoo, magkita tayo ulit sa weekend para sa update sa Ukraina at baka may iba pa tayong pag-uusapan kasama si Colmosante. Nagpapasalamat ako sa inyo, Mirko. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Tandaan natin na sa ngayon, ang totoong World Cup ay ginaganap sa Venezuela. Kung makakita kayo ng Venezuelano sa kalsada, kahit saan, yakapin nyo siya at sabihin nyo na kami ay nakikiisa at babangon muli ang Venezuela. Kaya ng mga tao sa Venezuela ito at marami pa. Pero ngayon, kailangan nila ng yakap ng pakikiisa. Salamat sa pagsubaybay. Nakikiisa ako. Salamat sa pagsubaybay sa amin sa mga channel ko at sana ay magkita-kita tayo muli dito sa Parabellum. Magkakasama. Oo. Mamaya, baka ito na ang huling lugar na makakapagsalita ako dahil dito ko nakikita ang dinamika sa editorial. Huwag kalimutang i-download ang app. Para sa wala pa nito, i-download na at tingnan ang link sa description. Salamat at magandang gabi. Paalam, magandang gabi.